Ang hangin sa suite ng Shangri-La The Fort ay may taglay na kakaibang katahimikan. Para sa akin, iyon ang katahimikan ng mabibigat na karpet, ng mga orchid na mas mahal pa sa una kong sasakyan, at ng isang matinding pananabik na halos maramdaman na ng aking katawan. Bago tayo magsimula, siguraduhing i-like, i-share, at mag-subscribe. Gustong-gusto kong makita kung hanggang saan nakakarating ang mga kwentong ito. Sabihin niyo sa comments kung saang bahagi ng mundo kayo nanonood. Ang aking wedding gown, isang eleganteng seda na kulay garing na ginawa pa ni Michael Cinco, ay gumaang sa aking katawan matapos nitong kunin ang aking hininga noong una ko itong isukat. Sa loob ng 3 oras, magiging Bea de Villa na ako. Ang isiping iyon ay dapat sanang nagdulot sa akin ng panginginig sa kilig. Ngunit ang pakiramdam ko, ito ay isa lamang kaganapang hindi na maiiwasan. Sa mabuting paraan, o iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Napakaganda mo, anak, sabi ng nanay kong si Marga, habang inaayos ang isang hibla ng buhok ko na hindi naman nagulo. Nagniningning ang kanyang mga mata. Suot niya ang isang napakagandang lavender na terno na nabili namin matapos ang 3 balik sa Rustans at hindi mabilang na text ko na nagpapatunay na perpekto ito sa kanya. Perpekto po ito, ma. Siguradong nakainusoto ang nanay ni Lucas, pero ikaw, mukha kang bida sa pelikula. Sumingit ang tatay kong si Kiko, napatikhim. Ang inupahan niyang barong Tagalog ay halos perpekto ang sukat, pero halatang hindi sanay ang malalapad niyang balikat ng isang elektrisyan. Maiiyak ang lola mo, Bea. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay nila. Salamat po talaga sa lahat. Huwag na nating pansinin na ang rehearsal dinner ay parang meeting ng board of directors. At salamat sa pagngiti niyo noong pinuna ni Doña Amalia ang pinili nating alak. Salamat at nandito kayo. Isang malakas na katok sa pinto. Pumasok ang wedding planner na si Monique na parang bagyo. Umiilaw ang kanyang earpiece. 5 minutes. Bea, nasa baba na si Lucas. Kinakabahan, pero handa na, sagot ko. At halos naramdaman ko iyon ng totoo. Ang seremonya sa San Agustin Church ay nagdaang parang panaginip puno ng stained glass at musika ng orkestra. Nakita ko si Lucas sa dulo ng aisle. Napakagwapo sa kanyang Hugo Boss suit, bakas ang kaba ngunit tapat ang ngiti. Nakita ko si Amalia, ang nanay niya. Sa unang hilera, isang rebulto sa kulay abong terno, may hitsurang nag-aapruba. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga magulang ko na nagniningning, ang mga mata ng tatay ko ay kahina-hinalang basa. Naglakad ako, sinabi ko ang aking mga panata, sinabi niya ang kanya, naghalikan kami. Sumabog ang palakpakan. Isang alon ng tunog. Yumuko si Lucas papalapit sa akin. Nagawa natin. Ang reception ay sa Grand Ballroom. Tumutugtog ang Manila String Machine ng classical music. Ang buong lugar ay dagat ng mga puting rosas at orchids. Panlasa ng kanyang ina. Ipinaglaban ko sana ang mga sunflower para may kulay at masaya, pero natalo ako. Hija, ang mga sunflower ay para sa mga kasal sa probinsya, sabi ni Amalia sabay tawa ng pilit. Hindi tayo nasa palayan. Ngayon, habang pumapasok kami sa grand entrance at umaalingaw-ngaw ang Mr. and Mrs. Lucas de Villa, isinantabi ko ang alaalang iyon. Araw namin ito. Araw namin. Ang plano ay simple. Salubungin ang mga bisita at pagkatapos ay pumunta sa table 1 para sa mga toast. Ang table 1 ay isang mahaba at marangyang lamesa sa harap. Ang mga place card na may magandang calligraphy ay maingat na inayos ni Monique. Dapat ay nakaupo ang mga magulang ko sa kaliwa ni Lucas, at ang kanya naman ay sa kanan ko. Ang maid of honor kong si Clarice, ang best man, at ilang malalapit na kaibigan ang kukumpleto sa lamesa. Ang pila ng mga bisita ay naging parada ng mga beso-beso at pagbati. Sa side ni Lucas, mga hedge fund manager, mga donya ng Forbes Park, mga mukhang galing sa cover ng lifestyle magazines. Sa side ko, mga tita ko mula sa Marikina. Kaibigan ko nung college na ngayon ay public attorney, at mga kumpare ng tatay ko sa bowling na hindi komportable sa kanilang mga barong. 2 mundong pinilit paghaluin. Patuloy akong ngumiti habang umiikli ang pila. Hinanap ko ang mga magulang ko. Nasa malapit sila sa pintuan, mukhang medyo naliligaw. Kinawayan ko sila. Okay lang po kayo? Tanong ko habang kumakapit sa braso ng nanay ko. Sinasanay lang namin ang sarili namin, mahinang sabi niya. Parang fairy tale. Bea, saan ba ang lamesa natin? Tanong ng tatay ko.
Lumapit si Lucas at tinapik siya sa balikat. Dapat nakaupo na kayo. Hindi kami sigurado, sabi ng tatay ko habang tinitingnan ang mga numero. Table 1, di ba? Siyempre naman. Sagot ko habang kumukunot ang noo. Tumingin ako sa harap. Table 1. Nakita ko ang mga card, pero hindi tama ang mga pangalan. Nakilala ko ang lola ni Lucas na si Tita Muriel, ang business partner nilang si Charles, at ang best friend ng nanay niyang si Bettina. Gumapang ang lamig sa likod ko. Monique, tawag ko. Mabilis siyang lumapit na may pilit na kalmado. Yes, Mrs. De Villa? Iba ang table 1. Nanigas ang ngiti niya. May last-minute adjustment. Naisip ni Doña Amalia na ito ang pinakamabuti. Siya na daw ang bahala. Siya na ang bahala. Biglang nanlamig ang dugo ko. Binitiwan ko ang braso ng nanay ko. Dito lang kayo. Hindi ako naglakad. Humiwa ako sa dagat ng mga tao na parang barko. Nakita ako ni Lucas, iniwan ang kausap at lumapit. Anong problema? Ang table 1. Saan nakaupo ang mga magulang ko? Kumurap siya. Kasama natin. Hindi, Lucas. Wala sila doon. Tingnan mo. Pumunta siya sa lamesa, tiningnan ang mga card, kumunot ang noo. Hindi ito ang napag-usapan natin. Huwag mong sabihin. Hindi ko alam. Baka si Monique. Sabi ni Monique. Ang nanay mo raw ang nag-ayos nito. Biglang nanigas ang balikat niya. Ang hitsura niya ay naging mula sa pagkalito, patungo sa isang pagod na pagdepensa. Siguradong may dahilan siya. Baka inayos niya lang uli. Malaki naman ang ballroom. Inayos? Mahinang ulit ko. Iyon ang presidential table at puno iyon ng mga tao nyo. Bea, hinaan mo ang boses mo. Bulong niya. Nakatingin sila sa atin. Hayaan mong tumingin sila. Nasaan ang mga magulang ko? Aalamin ko. Ipagpatuloy mo ang pagbati. Sinubukan niya akong ilayo. Umiwas ako. Aayusin natin ito ng magkasama ngayon din. Tapos nakita ko sila ang mga magulang ko na nasa may pintuan pa rin. At lumitaw si Amalia sa tabi nila. Walang dungis. May sinabi siya sa nanay ko. Tumango ang nanay ko, na may pilit ng ngiti. Saka lumapit sa amin si Amalia. Hija, namimiss mo na ang sarili mong party, sabi niya sabay peking beso. Kausap ko si Charles tungkol sa investment natin. Ma, putol ni Lucas. Ang table 1. Tiningnan niya ako ng malamig at kalkulado. Yes, isang maliit na adjustment. Ang incompetent kasi ni Monique. Kailangan kong makialam. Saan nakaupo sina Marga at Kiko? Ngumiti siya. Lumapit siya sa akin na parang may i-share, na napakasarap na sikreto. Bea, maging makatwiran ka. Delikadong ecosystem ito. Ang seating arrangement ay nagbibigay ng mensahe. Ang babait ng mga magulang mo, totoo. Pero medyo, promdi ang dating nila, hindi ba? Hindi natin sila pwedeng iupo sa harap kasama ng mga Zobel at ni Doña Consuelo. Magiging nakakailang iyon sa lahat. Para ito sa harmony ng buong ballroom. Naiwang nakabitin ang mga salita. Promdi, nakakailang. Parang maliliit na patalim. Naramdaman kong nawala ang dugo ko at bumalik ng mainit. Tiningnan ko si Lucas. Hindi siya nakatingin sa akin, nakatingin siya sa nanay niya. Nang magsalita siya, iyon ay para pakalmahin ako. Bea, upuan lang yan. Mahalaga ba talaga? Nandito sila. Masaya sila. Iniisip lang ni Mama ang pangkalahatang karanasan. Hindi na sila magagalit. Hindi naman sila mga formal na tao. Hindi formal na tao. Ang pangaalipusta na nagbalat kayong papuri. Nanlabo ang paningin ko. Nakita ko ang tatay ko na naiilang sa kanyang barong. Ang nanay ko na naghahanap sa aking mga mata bilang kanlungan. Saan? Sabi ko. Saan sila nakaupo? Buntong hininga ni Amalia. Nilagay ko sila sa isang magandang lamesa sa likod, malapit sa kusina, tahimik doon, at malapit sa dessert station. Siguradong magugustuhan nila. Sa likod, malapit sa kusina, sa mismong kasal ko. Hindi ko na hinintay si Lucas, nilampasan ko silang dalawa. Ang seda kong gown ay sumasayad sa aking mga binti. Dumiretso ako sa mga magulang ko. Bea, anak, ayos lang ba ang lahat? Tanong ng nanay ko sabay abot sa kamay ko. Sabi ni Doña Amalia, may maliit na pagkalito daw sa mga lamesa. Wala yon, masaya kaming nandito kami. Dagdag ng tatay ko sabay pilit ng tawa. Oo, wag mo kaming intindihin anak. Mula doon sa likod, kitang-kita namin ang banda. Magiging maayos kami. I-enjoy mo ang araw mo. Kumindat siya.
pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. At doon ko nakita. Ang sakit na nakatago sa likod ng isang buong buhay ng pagtitiis at pagbibigay ng kung ano ang meron siya. Ang sakit ng isang lalaking alam na hinuhusgahan siya at pakiramdam niya'y hindi siya pumasa sa pamantayan nila. Sapat na iyon. Ang tahimik na sakripisyong iyon ng isang ama ay bumasag sa huling natitira kong pasensya. Humarap ako. Sinundan pala kami ni na Lucas at Amalia. Nakamasid. Mukhang kinakabahan si Lucas. Si Amalia ay naiinip, na parang dinedelay ko ang main course. At doon may nagbago sa loob ko. Isang malamig na kalinawan. Ang musika, ang mga kwentuhan, ang tunog ng mga baso lahat ay naging isang malayong ingay. Tiningnan ko ang lalaking kakapangako ko lang na makakasama habang buhay at nakita ko ang bata sa loob niya. Takot na takot sa hindi pag-apruba ng nanay niya. Nakita ko kung paano lilitaw ang hinaharap. Isang buong buhay ng pagpaparaya kung saan ako at ang pamilya ko ay kailangang lumiit para magkasya sa hulmahan ng mga Devilla. Mga Pasko, kung saan imbitado ang mga magulang ko, pero baka hindi sa main dinner. Mga birthday ng magiging anak namin, kung saan ang mga regalo at opinyon ni Amalia ay mas matimbang kaysa sa akin. Isang buhay kung saan ang imahe at harmony ay isa lang ibig sabihin, hindi kayo sapat. Hindi, sabi ko, hindi malakas ang boses ko, pero hiniwa nito ang hangin. Ilang tao sa malapit ang lumingon. Bea, please, sabi ni Lucas sabay lahad ng kamay. Huwag nating gawin ito rito. Aayusin natin ito sa susunod na event, pangako. Susunod na event? Napakawala ako ng maikli at mapait na tawa. Walang susunod na event. Tiningnan ko si Amalia. Sa tingin nyo, hindi sapat ang mga magulang ko para sa ecosystem nyo? Na ang pagmamahal at dignidad nila ay mas mababa ang halaga kaysa sa trust fund ni Bettina o sa mga social contacts ni Doña Consuelo? Tumigas ang mukha ni Amalia. Nagiging hysterical ka. Hindi ito katanggap-tanggap. Alam nyo kung ano ang hindi katanggap-tanggap? Sagot ko. Ngayon ay inilalakas na ang boses ko. Isang babaeng napakaliit at napakabakante na kailangan pang ibaba ang dalawang mabuting tao para maramdamang nakakataas siya. At mas hindi katanggap-tanggap? Isang lalaking hinahayaan ito. Tinitigan ko si Lucas. Nangako ka sa akin. Sumumpa ka na ang mga pamilya natin ay magsasama, na ang mga magulang ko ay magkakaroon ng lugar ng karangalan, hindi itatapon sa tabi ng kusina na parang mga katulong. Isang oras lang ang nakalipas. Nangako kang aalagaan mo ako. Ito ba ang pag-aalaga? Ang hayaan ng nanay mong hiyain ang mga taong nagbigay sa akin ng buhay. Nagsalita siya, nanginginig. Hindi ganyan ang nangyayari. Nag-overreact ka. Gusto lang ni Mama na maging maayos ang lahat. Bakit ba napakahalaga nito? Upuan lang yan. Nakaupo naman sila. Hindi. Mabilis siyang nagsalita, mahina, desperado. Hindi niya naiintindihan. Hinding-hindi niya maiintindihan. Ang malamig na kalinawan ay naging solido, parang diamante. Nakaramdam ako ng nakakatakot na kalmado. Tiningnan ko ang mga magulang ko. May luha sa mga mata ng nanay ko. Ang tatay ko, matigas ang panga, ay tinangunan ako ng bahagya. Tama na. Kumuha ako ng isang basong champagne sa dumaan na waiter. Kumuha ako ng kutsarita sa malapit na lamesa. Hindi na ako nag-isip. Kumilos ako. Ting-ting-ting. Ang tunog ay malinaw at matatag. Tumigil ang string quartet. Namatay ang mga kwentuhan. Lumingon ang mga ulod na sangdaan mukhang usyoso. Naghihintay. Ang magandang nobya na magbibigay ng toast. Namumutla si Lucas. Bea, anong ginagawa mo? Bulong niya, may panik sa boses. Galit na galit si Amalia. Pigilan mo siya! Sutsot niya sa anak. Hindi gumalaw si Lucas. Umakyat ako sa maliit na stage ng banda. Naramdaman ko ang paghigpit ng tela ng gown ko. Wala akong pakialam. Ngumiti ako. Hindi masayang ngiti. Pagpapakita iyon ng ngipin. Itinaas ko ang baso. Salamat po, sabi ko. Malinaw at matatag ang boses. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayon para magdiwang kasama namin ni Lucas. Huminto ako. Napakalaking bagay nito para sa amin. Talaga, nakita ko si Clarice, ang maid of honor ko. Sa harap, nanlalaki ang mga mata. Nakita ko si Tito Ricardo ni Lucas, nanonood ng may interes. Bago natin i-enjoy ang napakasarap na hapunan na ito, patuloy ko. May last minute na pagbabago sa programa. Isang maliit na adjustment, ika nga.
Tiningnan ko si Amalia. Ang mukha niya ay maskara ng sindak. May mahalaga akong anunsyo. Humakbang si Lucas. Bea? No. Nagmamakaawa ang boses niya. Binaliwala ko siya. Tiningnan ko ang dagat ng mga suit at gown, ang nakakadiring palabas. Nahanap ko ang mga magulang ko sa likod. Tinitigan ko sila. Tinuruan ako ng mga magulang ko. Sabi ko. At nanginginig ang boses ko sa unang pagkakataon na ang pagmamahal ay ang pagtatanggol sa mga taong mahalaga sa iyo. Na ang pamilya ay hindi tungkol sa apelyido o bank accounts, kundi sa respeto. Tiningnan ko si Lucas, tapos si Amalia. Ngayon, natutunan ko na ang pamilya De Villa ay may ibang definisyon, isang definisyon kung saan ang dugo at mga pangako ay mas mababa ang halaga kaysa sa pag-akyat sa lipunan at pagpapanatili ng imahe. Isang bulungan ang umikot sa ballroom. Napabuntong hininga si Amalia, kaya, sabi ko, sabay lapag ng baso sa ibabaw ng piano nang may malakas na tunog, natatakot ako na kailangan kong gumawa ng sarili kong adjustment. Hinubad ko ang diamond ring sa kaliwang kamay ko. Madali itong natanggal. Itinaas ko ito. Hinayaang kuminang sa ilalim ng ilaw. Ngayong gabi, walang magaganap na wedding dinner. Dahil walang magaganap na kasal. Ang katahimikan ay buo. Maririnig mo ang pagbagsak ng talulot mula sa mga mamahaling bulaklak. Hindi ko itatali ang buhay ko. Patuloy ko nang may buong katatagan. Sa isang lalaking napakahina para ipagtanggol ako o sa isang pamilya na itinuturing ang kabaitan bilang kahinaan at sinusukat ang halaga ng tao base sa kanilang zip code. Iniwan ko ang singsing sa ibabaw ng piano, malamig, malayo. Tapos na ang kasal na ito. Bumaba ako ng stage. Humiwalay ang mga tao sa harapan ko na parang Red Sea. Mga mukhang nagyelo, gulat na gulat. Naglakad ako papunta sa mga magulang ko. Tahimik na umiiyak ang nanay ko. Inalalayan siya ng tatay ko sa isang braso, habang hinahanap ako ng kabilang braso niya. Ma, pa, sabi ko ng malumanay ngayon. Kumapit ako sa braso ng tatay ko. Mukhang nabakante na ang table 1. Pero alam nyo, nawalan na ako ng gana. Tiningnan ko ang mga walang nakaupong silya sa harap, tapos tiningnan ko sila. Umuwi na tayo. Hindi ko tiningnan si Lucas, hindi ko tiningnan si Amalia. Naglakad lang ako kasama ang mga magulang ko sa magkabilang tabi ko. Palabas ng ballroom, tahimik na tinawid ang lobby, hanggang sa walang pakialam na ilaw ng gabi sa BGC. Sumara ang mabibigat na pinto ng hotel sa likuran namin. Pinatay ang pagsabog ng mga boses na naiwan sa loob. Ang kondo ko sa Salcedo Village ay hindi kailanman naging ganito kaingay sa katahimikan nito. Ang katahimikan ng isang buhay na naudlot. Nakatayo ako sa sala, suot pa rin ang ivory silk na gown na mas mahal pa sa buwan ng upa ko. Ang adrenaline, na parang rumaragasang alon sa hotel, ay umurong, nag-iwan ng malamig at nanginginig na kahungkagan. Nanginginig ang kamay ko, parang nakaligtas ako sa isang banggaan. Ang telepono ko na nakapatong sa lamesa sa may pintuan ay parang live wire. Nag-vibrate, umiilaw, namamatay. Nag-vibrate ulit. Isang nakakabaliw na tibok. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino sila. Lucas. Amalia. Lucas ulit. Mga unknown numbers. Siguro mga journalist o nag-aalalang bisita. Ilang messages mula sa side ko. Ang college roommate ko. Bukod sa iba pa siguradong pinaghalong gulat at suporta, hindi ko kaya harapin ang alinman doon. Parang robot, iniabot ko ang kamay ko sa likod, hinahanap ang zipper ng gown. Ang mga daliri ko, malamig at manhid, ay hindi ito mahawakan. Isang tuyo at nakakadurog na hikbi ang lumabas sa lalamunan ko. Hindi ako umiiyak para kay Lucas. Hindi talaga. Umiiyak ako sa malupit na sampal ng lahat ng iyon. Para sa hinaharap na, isang oras lang ang nakalipas, ay parang ginintuan at siguradong daan, at ngayon ay mga basag na salamin na lang sa sahig ng ballroom para sa ekspresyon sa mukha ng mga magulang ko. Sumuko ako sa zipper, puta-putang naglakad papuntang kusina, at nagsalin ng pinakamalaking baso ng tubig na nahanap ko. Ininom ko ito habang nakatingin sa nakakuwadrong picture sa ref. Ako, si Mama at Papa, nung graduation ko, kaming tatlo nakapikit dahil sa araw, nakangiti na parang mga tanga. Promdi. Nakakapaso ang mga salita. Ipinikit ko ang mga mata ko. Tapos tumunog ang intercom, isang magaspang na electronic buzz. Napatalon ako. Mabilis ang kabog ng dibdib. Wala akong inaasahan. Pabalik na ang mga magulang ko sa Marikina, isang tahimik na biyahe. In shock.
Hawak ng nanay ko ang kamay ko buong oras habang paulit-ulit na sinasabi ng tatay ko, "Tama ang ginawa mo, anak. Tama ang ginawa mo," na parang mantra. Nagmakaawa akong magstay sila, pero nagpumilit sila na kailangan ko ng space. "Tawagan mo kami kahit anong oras." Bulong ng nanay ko. Bakas ang pinakamalalim na pag-aalala na nakita ko sa kanya. Naglakad ako papunta sa intercom. Nakayapak sa malamig na sahig. "Hello, ako to! Buksan mo na bago ko sirain ang pintong to." At may dala akong pizza at isang bote ng Jose Cuervo na medyo luma na, pero pwede na. Si Clarice, ang maid of honor ko, best friend ko mula freshman year sa Ateneo, ang kaisa-isang tao na pagkatapos marinig ang iyak ko sa tawag, habang nasa kotse ng mga magulang ko ay nagsabing, "Bigyan mo ako ng 2 oras. Ako nang bahala sa lahat. Huwag kang kakausap ng kahit sino. Huwag titingin sa social media. Papunta na ako." Binuksan ko ang pinto nang walang sinasabi. 5 minutes, may malakas na kumatok. Binuksan ko. Nandoon si Clarice. May hawak na mamantikang kahon ng yellow cab pizza sa isang kamay, paper bag sa kabila, at ang kanyang portfolio na nakasabit sa balikat. Suot pa rin niya ang eleganteng champagne na gown, pero hubad na ang sapatos at gulo-gulo na ang buhok. Tiningnan niya ako ang perpektong gown, ang kalat na maskara, ang kahungkagan sa mga mata ko, at ang mukha niya, nakadalasay sarkastiko at palaban, ay lumambot ng 1 segundo. "Okay," sabi niya sabay pasok ng walang paalam. Unang hakbang, hubarin ang milyones na kabaong na yan. Binaba niya ang pizza at bag sa lamesa, hinagis ang portfolio at dumiretso sa akin. Nahanap niya ang zipper at hinila pababa, taas ng kamay. Sumunod ako na parang bata, nahulog ang seda sa paanan ko. Naiwan ako sa underwear, pakiramdam ko'y hubad at katawa-tawa. Tinulak ni Clarice ang gown gamit ang paa, pumunta sa kwarto, at bumalik dala ang luma kong UP hoodie at leggings. "Suotin mo to, tapos kakain tayo, tapos gagawa tayo ng strategy." Ang pagiging normal ng lahat ng iyon ang unang totoong bagay mula nang pukpukin ko ang baso ng champagne. Nagbihis ako. Nakakaginhawa ang malambot na cotton. Napuno ang kwarto ng amoy ng bawang at keso. Naglagay na si Clarice ng 2 malalaking hiwa ng pizza at nagsali ng maraming tequila sa 2 mug ng kape. Para sa kamatayan ng, sabi niya sabay abot sa akin ng isa. Pinagklink ko ang mug ko sa kanya. Nakakapasong uminom ng tequila, pero ang sarap sa pakiramdam. Kinagatan ko ang pizza. Lasang abo, pero nilunok ko pa rin. "Okay," sabi ni Clarice. Pinupunasan ang bibig ng kamay niya. "Magsimula ka mula nung nawala ka sa paningin ko pagkatapos ng bati-bati. Nakita kitang kinausap si Lucas, tapos si Amalia, tapos umalis ka kasama ang mga magulang mo, tapos bigla na lang nasa stage ka na. Gusto ko ng dialogue, word for word." At ganoon nga ang ginawa ko. Flat, malayo ang boses ko. Kinuwento ko ang lahat. Ang palusot ni Monique, ang mahinang dahilan ni Lucas, ang comment ni Amalia na, "Prom D, ang upuan lang yan." Ang lamesa sa tabi ng kusina. Ang pagsubok ng tatay ko na baliwalain ang lahat. Kinuwento ko ang sinabi ko sa stage, ang singsing sa piano. Pagkatapos ko, 1 buong minutong natahimik si Clarice, ngumunguya, tapos binaba niya ang pizza. Okay, mas malala pa ito kaysa sa 37 hysterical na text na natanggap ko na humihingi ng totoong kwento. "Ano? Oo nga pala, kokontrolin natin ang kwento," ulit niya. "Bea, ang kwentong ito dahil kapag may ganito, isang high society wedding na sumabog sa Shangri-La ay ginto." Kumakalat na. 3 showbiz columnists na ang tumawag sa akin. Umabante siya, mukhang abogado na. Hindi lang sila mayaman, mga tanga rin sila. At ang mga mayaman, tanga, at may social reputation na pinoprotektahan ang pinakamapanganib dahil nagpapanik sila. At pag nagpapanik sila, umaatake sila. Huminto siya. Ang buong pagkatao ni Doña Amalia de Villa ay ang pagiging perpektong reyna ng isang napakaliit at mababaw na mundo ng alta sosyedad, at pinasabog mo ang mundong yun sa harap ng lahat. Hahabulin ka niya. Napalunok ako. At si Lucas? Umiling si Clarice. Si Lucas ay pawn lang. Mama's boy na may trust fund at may gulugod na parang dikya. Gagawin niya kung anong sabihin ng nanay niya para patayin ang issue. Ibig sabihin, gagawin ka nilang kontrabida. Natawa ako ng kinakabahan. Ako ang kontrabida. Iniwan ko ang asawa ko sa harap ng lahat. Iniwan mo ang fiancé mo sa reception.
Pagtatama ni Clarice. May pagkakaiba iyon sa batas at sa imahe. Hindi ka nangakong susundin siya. Tumanggi kang konsintihin ang nakakasakit nilang classism at kawalang respeto. Malaking pagkakaiba. Umupo siya ng tuwid. Ngayon, ito ang gagawin natin. Nagbilang siya sa mga daliri niya. Una, hindi mo kakausapin si Lucas, si Amalia, o kahit sino sa kampo nila. Ni isang salita. Lahat ng communication dadaan sa akin hanggang makakuha tayo ng abogado bukas. Pangalawa, walang social media. Ako ang magmo-monitor. Pangatlo, i-document lahat. Texts, voicemails, emails, i-save lahat. Screenshots, copies. Pang-apat, uunahan natin ang kwento. May kilala ako sa isang kilalang lifestyle magazine, isang magaling na journalist. Gusto niya ng exclusive. Ibibigay natin. Boses mo. Terms mo, ikukwento ito bilang pagtatanggol sa pamilya mo. Modern values laban sa bulok na snobbery. Gagawin ka nating bida. Hindi ko pakiramdam na bida ako. Bulong ko yakap ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko masusuka ako. Good! Sabi ni Clarice nang walang tigil. Ibig sabihin hindi ka sociopath. Ang ginawa mo ay nangangailangan ng matinding tapang. Ngayon kailangan nating maging matalino. Hindi pa ito tapos. Tinitigan niya ako. Ito ay diborsyo bago pa man ang kasal. May pera dito. Gastos sa kasal. Siguro nakapangalan sa iyo ang iba. Kailangan nating ayusin ito mula sa posisyon ng lakas. Hindi ikaw na umiiyak habang kumakain ng ice cream, habang ipinipinta ka nilang baliw na gold digger na nag-amok dahil sa lamesa. Parang malamig na tubig ang mga salita niya. Diborsyo, pera, kasal. Naglabas ng malaking pera ang mga magulang ko. Ang gown, ang banda, bulong ko. Bababawiin natin. Sabi ni Clarice, may kislap sa mga mata. O kaya gagawin nating pagsisihan nila na hindi nila binalik. Ayaw ng mga mayayaman na tinatapatan sila ng ilaw. Tiningnan niya ang telepono ko na patuloy sa pag-vibrate. Speaking of, test natin. Tumayo siya, kinuha ang phone ko at nilagay sa speaker sa ibabaw ng lamesa. Umiilaw ulit ito. Lucas. Isang pangalan na parang galing sa ibang buhay. Huwag mong sagutin, sabi ni Clarice. Tiningnan ko siya. Gusto kong marinig, sabi ko nang may madilim na kuryosidad. Gusto kong malaman ang sasabihin niya. Nagdalawang isip si Clarice, tapos tumango. Okay, pero ire-record natin bilang ebidensya. Pinindot niya ang phone niya, nag-start mag-record, at nilagay sa tabi ng phone ko. Huminga ako ng malalim at sinagot, inilagay sa speakerphone. Lucas, Bea, Diyos ko, Bea. Sira ang boses niya. Basag. Puno ng luha o panik o pareho. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ang marinig ang boses niya, pamilyar at puno ng hinagpis, ay nagdulot ng pisikal na sakit sa akin. Ang Bea, mula 3 oras ang nakalipas, ay siguro natunaw na. Susubukan sana siyang pakalmahin. Ang bagong Bea ay walang naramdaman, kundi isang malamig at matigas na bato sa tiyan. Sa tingin ko, ang tanong ay, anong ginawa mo, Lucas? O mas tama, ano ang hinayaan mong mangyari? Isang pagkakamali, humikbi siya. Isang tanga, at malaking pagkakamali. Pumasok si Mama sa isip ko, at hindi ko alam kung paano siya pipigilan nung mga oras na yon. Pero ikaw, sinira mo ang lahat. May ideya ka ba sa ginawa mo? Ayun. Wala. Walang paghingi ng tawad sa sakit na idinulot. Ang pag-aalala lang ay sa kahihiyan. Sa kahihiyan niya. Sa kahihiyan ni Amalia. Ang mga magulang ko ang hiniya. Sabi ko, may matalim na kalmado. O baka nakaligtaan mo yung part na yon dahil mas inisip mo ang pangkalahatang imahe? Ayos lang sila. Giit niya. Matatag sila. Naiintindihan nila. Ganun talaga minsan. Hindi mo pinapasabog ang isang 5 million peso na kasal at ang pagsasama ng 2 pamilya dahil lang sa seating arrangement. Hindi yun tungkol sa lamesa, Lucas. Tungkol yun sa mensahe. Ang mensahe na ang pamilya ko, ang pinanggalingan ko, ako, hindi kami sapat. At sumang-ayon ka sa mensaheng yon. Hindi ako sumang-ayon, sinabi mo. And I quote, upuan lang yan. Mahalaga ba talaga? Pinutol ko siya. Nung ang babaeng nagpalaki sa akin ay itinatapon sa likuran ng kwarto sa kasal ng nag-iisa niyang anak, sinabi mo sa akin na hindi mahalaga yon. Uminit ang bato sa tiyan ko, naging lava.
Kaya oo, pinasabog ko yon. Dahil hindi ko uubusin ang buhay ko at hindi ako mag-aanak. Kasama ang lalaking iniisip na ang mga magulang ko ay acceptable collateral damage para lang sa social anxiety ng nanay niya. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nagiging irrational ka, sabi niya sa wakas. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Makinig ka, umuwi ka na. Pag-usapan natin. Aayusin natin to. Pwede. Pwede tayong gumawa ng ibang seremony. Mas maliit. Pamilya lang. Nasa bahay na ako, Lucas. At ang kaisa-isang pamilyang gusto kong makita ay yung pamilyang hindi kailanman naging sapat para sa table 1 mo. Tiningnan ko si Clarice. Sinenyasan niya ako. Hinihiwa ang hangin. Huwag mo nang tatawagan ang number na to. Anumang communication mula ngayon ay dadaan sa abogado ko. Abogado mo? Tumaas ang boses niya, halos sumigaw. Kukuha ka ng abogado, Bea? Kabaliwan to. Kasal na tayo. Hindi sa paraang mahalaga. Huminto ako. Paalam, Lucas. Binaba ko ang tawag. Matatag ang kamay ko. Tumagal ang tawag ng 2 minutes and 17 seconds at binura nito ang 2 taon. Nag-vibrate agad ang phone, isang text, tapos isa pa. Hindi ko binasa. Kinuha ni Clarice ang phone at mabilis na nag-type sa screen. Binablock ko na muna. I-unblock natin mamaya para i-save ang mga text. Pero hindi mo kailangang makita to ng live. Tiningnan niya ang screen. Tumatawag si Amalia. Hayaang mapunta sa voicemail. At ganoon nga ang nangyari. Makalipas ang 1 minuto, lumitaw ang notification. I-play ni Clarice ang message sa speaker. Ang boses ni Amalia ay hindi hysterical, malamig, tiyak, at kasing talim ng scalpel. Bea, itong maliit mong melodramang palabas ay nagdulot ng hindi kailangang kahihiyan. Si Lucas ay durog na durog, tulad ng inaasahan mo. Sa kabila ng nangyari, handa akong palampasin ang outburst mong ito. Isinasaalang-alang na baka dala lang ng kaba. At mag-organisa ng proper correction isang private ceremony next week sa bahay namin. Maaayos ito kung magiging makatwiran ka. Tawagan mo ako. Pag-uusapan natin ang public statement na ilalabas natin. At kung paano iha-handle ang malamang na pagkalito ng mga magulang mo. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon para sa'yo. Natapos ang message. Nagkatinginan kami ni Clarice. Proper correction. Ulit ko, i-handle ang pagkalito ng mga magulang mo. Nagsimula akong tumawa. Isang tawa na hilaw at masakit. Akala niya pinapatawad niya ako. Para akong katulong na nakabasag ng florera. Akala niya problemang kailangang isolve, pagtatama ni Clarice. At ang solusyon niya ay gawing magduda ka sa sarili mo. Pakasalan ka ng tahimik bago pa ito lumaki. At pagkatapos ay ipaalala sa'yo habang buhay ang pabor na ginawa niya sa'yo. Classic manipulator playbook. Mas maganda lang ang table napkin. I-save niya ang audio. Ginto ito. Purong condescension. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Isang email. Tiningnan ko ang screen. Subject, patungkol sa mga kaganapan ngayon. Mula sa isang sikat na law firm. No. Bulong ni Clarice. Mabilis sila. Susubukan kanilang takutin. Huwag mong buksan. Ifo-forward ko yan sa isang kaibigang abogado para i-review. Ang bigat ng lahat ay biglang bumagsak. Abogado, legal threats, narrative war. Clarice, hindi ko kaya. Gusto ko lang umalis. Gusto ko nang matapos to. Hindi pa to tapos. Mas malumanay niyang sabi. Ito ang simula. Isang pangit, masakit, at nakakatakot na simula. Pero sa'yo ito, hindi sa kanila. At sisiguraduhin nating makakalabas ka dito ng buo. Ngumiti siya ng bahagya. Ngayon, lista. Shared assets. May pinirmahan ka ba? Credit cards? Contracts? Naghalungkat kami ng mga papel ko. Mabuti na lang. Laging nakapangalan sa akin ang bank accounts at ang kondo ko. Tapos, nag-vibrate ulit ang phone. Unknown number. Siguro journalist, sabi ni Clarice. Ignore mo. Pero may nagtulak sa akin na sagutin. Hello, Bea. Si Tito Ricardo ito. Ricardo de Villa. Ang boses ay malalim, edukado, pamilyar. Ang tiyuhin ni Lucas, ang nakababatang kapatid ni Amalia. Ang lalaking laging nasa sulok hawak ang whiskey niya, nag-oobserba ng may nakakainis na ngiti. Ang black sheep, nanigas ang katawan ko. Nanlaki ang mata ni Clarice at sinenyasan akong i-loudspeaker. Ginawa ko, kulang na lang masiraan ka na siguro ng ulo.
Dry na sabi niya. At nai-imagine ko rin na ang kapatid ko at ang pamangkin ko ay gumagawa na ng kwento kung saan ikaw ang kontrabida sa lahat ng ito. Hindi ako sumagot. Nandoon ako. Nakita ko ang lahat. At nakita ko rin ang pinagmulan. Ang maliit na power play ni Amalia, ang kahinaan ni Lucas, at ang iyong, frankly, napakagandang tugon. Huminto siya. Isang rebelyon sa gitna ng ballroom. Wala pa akong nakitang ganito ka-entertaining mula pa noong EDSA Revolution. Anong kailangan mo, Tito Ricardo? Tanong ko. Pagod. Ililibre sana kita ng kape? O baka mas matapang pa doon? May hawak akong impormasyon tungkol sa pamilya, tungkol sa delikadong financial house of cards na pinipilit patayuin ng kapatid ko. Impormasyon na makakatulong sa'yo kung sakaling pahirapan nila ang buhay mo. Mabilis na nagsusulat si Clarice sa isang napkin. Poblasyon? Public place? I-record? Bakit? Tanong ko. Bakit mo ako tutulungan? Isa kang De Villa. De Villa ako, sagot niya. Kaya alam ko kung gaano kabulok ang pundasyon. Sabihin na nating may sarili akong mga dahilan para pasukin ng ilaw ang ilang madidilim na sulok. At ikaw, Hija, hawak mo ngayon ang isang napakalaking flashlight. Katahimikan. Bukas, 10 a.m., sa coffee shop sa lobby ng isang hotel sa poblasyon. Madaming tao. Anonymous. Walang kakilala na nandoon. Tiningnan ko si Clarice. Tumango siya ng mariin. Pupunta ako. Good girl. Sabi ni Ricardo na may bahagyang ngiti sa boses. Pumunta kang mag-isa. At Bea, huwag kang magtitiwala sa kahit kanino. Pero higit sa lahat, huwag kang maniniwala sa magsasabing mali ka ngayong gabi. Naputol ang tawag. Binaba ko ang phone sa lamesa. Ang katahimikan sa kondo ay hindi na bakante. Puno na ito. Nag-aabang. Anong nangyari doon? Bulong ni Clarice. Hindi ko alam, sabi ko. Pero sa unang pagkakataon, mula nung lumabas ako sa ballroom, may naramdaman akong iba. Hindi sakit, hindi galit, kundi isang malamig na kislap ng determinasyon. Aalamin ko. Umiilaw ulit ang phone. Text galing kay Lucas, nakikita sa preview. Bea, please, hindi mo pwede gawin to. Pamilya na tayo ngayon. Kinuha ko ang phone, hindi para mag-reply, kundi para buksan ang notes app. Gumawa ako ng bagong note. Ang title, Ajuste de Cuentas, Pagkukuwenta. Sa ilalim nito, sinulat ko ang unang linya. Akala nila tungkol ito sa upuan sa lamesa. Wala silang kaide-ideya. 2 linggo, 14 na araw sa isang uri ng suspended animation. Kumikilos ako sa kondo na parang multo. Hindi ako minumulto ni na Lucas o Amalia, kundi ng katahimikan. Ang nakakabaliw na vibration ng phone ay naging pare-parehong bulong ng mga legal notifications. Binaliwalang pakiusap mula kay Lucas at mga patagong banta mula sa law firm ng mga De Villa. Si Clarice ang naging general ko, ang strategist, ang panangga ko. Ikinonekta niya ako sa isang matapang na family lawyer, si Attorney Sarah C. Pumirma ako sa kontrata niya gamit ang kamay na halos hindi nanginginig. Ngayon, siya na ang nag-handle ng mga banta tungkol sa breach of contract at kasiraan ng reputasyon. Lahat ng ingay, legal posturing na ginawa para takutin ako, para itulak ako sa isang tahimik na settlement, para mawala ako. Hindi ako mawawala. Pero medyo nagtatago ako. Lumabas ang article sa magazine. Iniwan ko ang nobyo ko sa altar matapos itapon ng pamilya niya ang pamilya ko sa likod ng ballroom. Mainit, totoo, at naging viral. Napuno ang inbox ko ng messages mula sa mga babae at ilang lalaki na nagpapasalamat, nagbabahagi ng mga kwento ng class war, subtle man o hindi, sa loob ng relationships. Inofferan ako ng podcast interviews na walang awang sinaring ni Clarice. Walang trauma circus, deklara niya. Pupunta tayo sa mas seryoso. Isang local indie fashion brand, Likha, ang nag-reach out din. Ang founder nitong si Anya, isang matapang na babaeng nagtayo ng brand niya sa ethical production, ay gustong makipag-collab. Gawin mong produkto ang sakit mo, sabi ni Clarice na may ngiti. O kaya gawing brilliant marketing angle. Dapat sanay pakiramdam ko nanalo ako. Minsan oo. Pero kadalasan, pakiramdam ko'y walang laman. Ang galit na nagtulak sa aking umalis ay nandoon pa rin. Parang malamig na bato sa aking tiyan. Pero sa ilalim nun, may mas malalim, pagod.
Baka nanalo ako sa labanan sa public opinion, pero ang giyera para sa kapayapaan ng isip ko ay tila walang katapusan. Tapos nagsimula ang pagkahilo. Hindi ang tipikal na stress na osya. Iba to. Tuwing umaga, may alon, may lasang bakal sa bibig ko, at sobrang sensitibo ko sa amoy na halos hindi ko matiis ang amoy ng sarili kong kape. Nung una, naisip kong baka dahil sa stress at puyat, hanggang sa kalagitnaan ng isang matinding tawag kasama si attorney, Zara at Clarice, kailangan kong i-mute ang mic at tumakbo sa banyo. At doon, may nagbago. Ilang araw na lang, due na ang period ko. Pwede rin dahil sa stress, pero kasama ang pagduduwal. Naiwan ako sa banyo sa ilalim ng malamig na ilaw, 3 pregnancy test nakapatong sa lababo. Binili ko iyon nakakapa ko at nagbayad ng cash parang isang teenager. Ramdam ko ang irony nito. 2 linggo ang nakalipas, nagpaplano ako ng future na may kasamang malabong mga anak balang araw. Isang future na ngayon ay abo na lang. Ang unang test ay nag-positive sa wala pang 1 minuto. 2 asul na linya. Kinuha ko ang pangalawa. Ganun din. Ang pangatlo. Digital. Direkta. Pregnant. Napasandal ako sa pader. Malamig ang tiles sa likod ko. Buntis! Bulong ko! Umaalingaw-ngaw ang salita sa walang taong banyo. Buntis sa anak ni Lucas de Villa. Sa lalaking tumingin sa tatay kong may dangal pa rin at sinabing, mahalaga ba talaga? Ang apo ng babaeng nag-imbento ng salitang, prom di sa kasal ko. Anak ko. Napatawa ako nang hindi ko makontrol. Hindi saya yon. Isang malupit na biro ng universe. Sinira ko ang kasal. Pero ang mas permanenteng koneksyon ay lumalaki na sa loob ko. Tinawagan ko si Clarice. Agad ang sagot niya. Practical. Walang filter. Okay, huminga ka. Una, i-confirm natin sa OB ngayon din. Kung pwede, ako na ang tatawag. Pangalawa, hindi mo kailangang sabihin sa kanila kahit kanino, lalo na kay Lucas o sa bruhang nasa Dasma, hanggat hindi ka handa at hanggat wala tayong legal strategy. Binabago ng pagbubuntis ang laban, pero hindi ibig sabihin na natatalo ka na sa teritoryo. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Bulong ko. Hinawakan ko ang flat ko pang tiyan. Isang bagong emosyon ang lumitaw. Pagmamahal, mabangis, maprotekta, nilalabanan ang takot. Hindi na ito isang balang araw. Ito ay isang tao. Ang tao ko, ang doktor ko. Si Dr. Evans, kinonfirm lahat kinabukasan. Baka nasa 6 na linggo na, kalmadong sabi niya. Base sa huling cycle mo, ang conception ay nangyari noong paligid ng araw ng kasal. Bago nun, sabi ko, walang emosyon ng boses. Ang gabing hindi natuloy. 1 linggo bago ang kasal. Isang desperadong paghahanap ng koneksyon. Isang memorya na ngayon ay abo. Tiningnan ako ng mabuti ng doktor. Sinasabi sa record mo na kakakahiwalay mo lang. Ligtas ka ba? May pressure ba o banta na konektado sa pagbubuntis na to? Medyo naluha ako sa direktang tanong. Hindi. Complicated. Ang tatay ay mahina. Toxic ang pamilya niya. Ayaw ko silang lumapit sa sanggol na to. Lumabas ang mga salita ng walang preno. Tumango siya habang nagsusulat. Valid ang nararamdaman mo. Ang priority ko ay ang health mo at ng pregnancy mo. Ire-refer kita sa isang therapist na naghahandle ng high-conflict co-parenting. Pansamantala, prenatal vitamins, pahinga, at tandaan na may choices ka. Lahat yon ay sayo. Choices. Ang salita ay kapangyarihan at bigat. Sinabi ko sa mga magulang ko noong weekend na umuwi ako sa Marikina. Nasa kusina kami na laging pinupuntahan. Ang amoy ng nilulutong kaldereta ng tatay ko ay pumupuno sa hangin. Buntis ako. Napatakip sa bibig ang nanay ko. Napuno ng luha ang mga mata niya. Hindi luha ng tuwa, kundi pag-aalala. Ay, anak, matagal na natahimik ang tatay ko. Ang malalaking kamay niya nakapatong sa checkered na mantel. Tapos tiningnan niya ako. E di magkaka-baby tayo. Ang tayo na yun ang sumakop sa lahat. Magandang balita yan. Anong nararamdaman mo? Takot, pag-amin ko. Nahihilo, galit, at sa kakaibang paraan. Mahal ko na siya. At yun ang mas nakakatakot sa akin. Anong gagawin mo? Malambing na tanong ng nanay ko. Itutuloy ko, sabi ko. At pagkasabi ko nun, alam kong totoo yun. Itutuloy ko ang baby na to. Hindi ko lang alam paano ihahandle si Lucas o si Amalia. Hinawakan ng tatay ko ang kamay ko. Aayusin natin.
Ang baby na to ay Bonifacio. Yun ang mahalaga. Pinakita na sa'yo ng batang De Villa na yon kung sino siya. Maniwala ka na. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging masama siyang ama, kung kaya niyang maging ama. At kung hindi niya kaya, hindi siya dapat nandito. Ang matatag niyang suporta ay naging lifesaver ko. Kumapit ako doon. Nagbago ang tono ng legal letters mula sa law firm ng mga De Villa. Hindi na lang ito tungkol sa kasal, kundi tungkol na rin sa defamation dahil sa article, unjust enrichment. Parang isang business ang iwan ng lalaking hinayaang mapahiya ang pamilya ko. Simpleng harassment. Hindi natinag si Sarah. Tinitesting nila ang tubig, sabi niya. Tinitingnan nila kung bibigay ka. Galit sila sa publicity. Ang pangalang Amalia De Villa ay nagiging kasing kahulugan na ng elitism at nakakaapekto yon. Nakakaapekto sa anong business? Tanong ko. Ang folder na binigay ni Tito Ricardo ay parang nasusunog sa isip ko. Hindi ko pa rin ito binubuksan. Takot ako. Ang De Villa Group. Lumang pera, manufacturing, real estate. Ilang taon na silang nahihirapan ng tahimik. Social capital, tamang connections iyan ang nagpapanatili sa pagpasok ng mga loans nila. Ang muntikong iskandalo ay parang karayom sa maingat nilang pinalobong balloon. Sa gitna ng lahat ng yon, armado ng pregnancy test at legal advice ni Sarah, may dumating na bagong email mula kay Lucas. Hindi galing sa mga abogado, direkta sa personal inbox ko. Subject, Bea. Binuksan ko ito. Bea, alam kong ayaw mo na akong marinig. Alam kong may karapatan kang kamuhian ako. Kadalasan din ay kinamumuhian ko ang sarili ko. Ngayon, ang mga sinabi ko, ang mga hinayaan kong mangyari. At walang excuse. May explanations. At pathetic sila. Naging mahina ako. Lagi akong ganoon kay mama. Akala ko ang pag-aproba niya ay pagmamahal at ang mundo niya ang tanging mahalaga. Naging gago ako. Ang mawala ka ang mismong sampal na kailangan ko. Parang namuhay ako sa isang hamog. At ang makita kang lumabas sa pintong, yon ang unang malinis na hanging nalanghap ko sa loob ng maraming taon. Malamig, masakit, pero totoo. Hindi na ako ang lalaking kasama mo nung araw ng kasal. Sinusubukan kong magbago. Nag-umpisa na akong mag-therapy. Mahirap. Ang dami ko palang kailangang ayusin. Hindi ako humihingi ng tawad. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Kahit na gustong-gusto kong mangyari yon. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng tsansa na mag-usap tayo. Hindi bilang ex mo, hindi bilang anak ni Amalia De Villa, kundi bilang si Lucas. Ang lalaking nagmahal sa'yo at bumigo sa'yo sa pinakamalupit na paraan. Please, isang kape. Isang usap. Walang abogado. Walang mga nanay. Tayo lang. Kailangan kitang tingnan sa mata at sabihing I'm sorry. At kailangan kong malaman na narinig mo yon, kahit na hindi mo tumatanggap. Sa'yo, kahit na wala na ang karapatan kong sabihin to, Lucas. Binasa ko ito ng 5 beses. Ang galit ko ay nakikipaglaban sa isang mapanganib at tangang spark ng pag-asa. Posible ba? Nagbabago ba talaga ang mga tao? Ang therapy ba, itong bagong lucidity, ay totoo o isa na namang strategy? Isang mas sophisticated na version ng manipulation, idinisenyo ng isang abogadong nag-aalala sa imahe nila? Maganda ang email. Tunog totoo. Tunog tulad ng lalaking akala ko ay minahal ko bago pa man masira ang lahat. Hindi ako nag-reply, pero hindi ko rin dinelete. Makalipas ang 1 linggo, may formal letter mula sa law firm nila. Nag-propose sila ng mediation para ma-resolve ng maayos ang ating mga pagkakaiba at maiwasan ang magastos at nakakasirang litigation. Napabuntong hininga si Sarah pagkabasa. Nararamdaman na nila ang pressure. Naglabas ang Inquirer ng article tungkol sa mga traditional family businesses at modern reputational risks. Wala namang pangalang binanggit, pero interesting ang timing. Gusto nilang mawala ito. Anong gagawin natin? Pupunta tayo sa mediation, sabi niya. Pakinggan natin sila. Tingnan kung ano ang i-offer nila at ilatag natin ang conditions natin. Mahinahon siyang naglista. Full reimbursement ng lahat ng non-refundable expenses na binayaran nyo at ng parents mo. Isang joint statement, amicable separation, walang admit of guilt pero walang defamation, at isang non-disparagement clause na susundin ninyong dalawa. Huminto siya na may manipis ng ngiti. At kung hindi sila pumayag, papasok tayo sa discovery phase at mag-uumpisa tayong magtanong ng publiko at nakakailang tungkol sa finances ng De Villa Group
at sa dependency nila sa social reputation para makakuha ng credit. Naramdaman kong umapoy ang folder ni Tito Ricardo sa isip ko. Kinausap ko ang isang financial journalist. Dagdag niya. Ang folder na yan ang mismong mapa. Pumayag ako sa mediation. Isang Biyernes ng umaga, sa isang neutral, walang emosyong meeting room sa isang law firm sa Makati. Kasama ko si Sarah. Dumating si Lucas kasama ang isang abogado na hindi ko kilala. Hindi ang agresibong abogado mula sa law firm nila, kundi isang mas batang babae na mukhang mas kalmado. Durog si Lucas. Mas payat, may malalalim na eye bags. Ang dating makintab na hitsura ay napalitan ng puyat at anxiety. Nagtagpo ang mga mata namin pagpasok ko pa lang. Napakalinaw ng sakit doon na kinailangan kong umiwas ng tingin. Pinaliwanag ng mediator, isang pagod na lalaking nasa 50s, ang proseso. Naunang nagsalita ang abogado ni Lucas. Nag-offer sila ng financial settlement na sumasakop lang sa isang bahagi ng mga gastos. Isang maliit na porsyento lang at may kasamang strict NDA at isang joint statement tungkol sa irreconcilable differences. Matigas na sumagot si Sarah. Full reimbursement, mas matibay na non-disparagement clause, at isang private written apology mula kay Doña Amalia de Villa sa mga magulang ng kliyente ko. Nanigas si Lucas. Bumulong ang abogado niya na may pagmamadali. Umiling siya. Tapos tiningnan niya ako. Bea, sabi niya. Pinuputol ang sarili niyang abogado. Pwede ba tayong mag-usap? 5 minutes sa hallway. Hinawakan ni Sarah ang braso ko. Tahimik na babala. Tiningnan ko si Lucas. Hindi na siya ang mayabang na anak sa kasal. Isa siyang lalaking nalulunod. At hawak ko ang balitang pwedeng tuluyang magpalubog sa kanya o pilitin siyang lumangoy. Kailangan kong malaman kung alin sa dalawa. 5 minutes, sabi ko. Lumabas kami sa walang taong hallway. Malamig at artipisyal ang hangin. Sumandal si Lucas sa pader. Isinusuklay ang kamay sa buhok niya. I'm sorry, sabi niya agad tungkol sa offer. Iyon ang ginawa ng mga abogado at ni Mama. Nakakainsulto yon. Alam ko. Bakit ka pa nandito, Lucas? Tanong ko habang naka-cross arms. Kung hindi ka sang-ayon, bakit mo hinahayaang magsalita sila para sa'yo? Dahil hindi ko alam kung paano to gawin. Sabi niya, nababasag ang boses. Wala pa akong nagawang totoong desisyon na wala siya. Sa pera, sa buhay ko, kahit saan. 32 years old na ako. Pero isa akong bata na nagkukunwaring adult sa boardroom. At pinakita mo yun sa akin, nung nawala ka. Humakbang siya palapit. Ang pera, ang statement, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Full reimbursement ngayon din. Galing sa personal account ko na hindi niya kontrolado. Pipirmahan ko ang kahit ano. Papakiusapan ko ang nanay kong mag-sorry. Hindi ko alam, pipilitin ko siya kung kailangan. Eksaktong mga salitang gusto kong marinig, pero parang rehearsed. At pagkatapos, ano? Tanong ko, pipirma tayo ng papel tapos babalik ka sa buhay mo? Medyo natuto at medyo malungkot? Hindi, sabi niya. Nangingilid ang luha sa mata niya. Hindi, Bea. Ayaw ko nang bumalik. Alam kong tapos na yon. Sumabog at lumubog na. Pero gusto kong maging parte ng buhay mo bilang kaibigan. Bilang isang taong desperadong nagsisisi. Huminga siya ng malalim. Nasa therapy ako. Naiintindihan ko na ang mga bagay-bagay. Ang tatay ko ay parang ako, mahina, at nilamon siya ng nanay ko. Ayaw kong maging ganon. Gusto kong maging mas mabuti para sa sarili ko. At kung papayagan mo man ako, para sa'yo. Totoo, basag, tapat ang tunog. Lumaki ang spark ng pag-asa. Pwede kaya? Pwede kayang may maisalba dito? Hindi bilang mag-asawa, kundi dalawang taong nagbahagi ng mahalagang bagay, tapos naalala ko ang test. Ang 2 blue lines. Ang katotohanang lumalaki sa loob ko. Hindi na ito tungkol sa amin. Tungkol ito sa isang anak. Anak niya. Anak natin. Kailangan kong sabihin sa kanya. Hindi perpekto ang malamig na hallway na ito. Walang perpektong lugar. Tanging siya lang. Ngayon, Lucas, mahina akong sabi. May kailangan kang malaman. Nagbago ang mukha niya. Ano? Huminga ako ng malalim. Kusa napunta ang kamay ko sa tiyan ko. Buntis ako. Naging bingi ang katahimikan. Nawalan ng emosyon ang mukha niya. Tapos, nagsunod-sunod ang emosyon. Gulat, hindi makapaniwala, realization, at pagkatapos, dalisay at hindi mapigilang saya.
Umilaw ang buong mukha niya. Buntis ka? Bulong niya. Magkaka-baby tayo? Tumango ako. Barado ang lalamunan. Diyos ko, Bea. Nakakabilib to. Isa tong milagro. Inabot niya ang kamay sa akin at huminto. Binabago nito ang lahat. At nandoon ang pangungusap na pumatay sa spark ng pag-asa sa dibdib ko. Parang isang balde ng malamig na tubig. Binabago nito ang lahat? Tanong ko. Malamig ang boses. Siyempre, sabi niya, nagmamadali sa mga salita. Isa tong sign. Di mo ba nakikita? Second chance. Pwede tayong maging pamilya. Isang totoong pamilya. Aayusin na natin to ngayon. Pwede tayong magpakasal. Maliit lang. Tayo lang. Patuloy siya sa pagsasalita ng masaya at sa bawat salita niya, tumitigas ang puso ko. Hindi niya ako nakikita. Si Bea, ang babaeng sinaktan niya, nakikita niya ay solusyon. Isang malinis at perpektong solusyon para ayusin ang gulong ginawa niya. Isang baby, isang mabilisang kasal, isang happy ending na bubura sa iskandalo, magpapakalma sa nanay niya at magbibigay sa kanya ng fresh start. At si Mama, patuloy niya ngayon. May luha ng tuwa. Magiging sobrang saya ni Mama. Isang apo. Aayusin nito ang lahat. Bea, aayusin nito ang lahat. Aayusin ang lahat. Ang huling suntok. Hindi niya gustong ayusin kami. Gusto niyang ayusin ang problema. Ang kahihiyan niya, ang hindi pag-aproba ng nanay niya. Ang dungis sa social standing nila. Isang baby at mabilisang kasal bilang mga eleganteng band-aid. Tiningnan ko ang lalaking ito na kayang magpalit mula sa matinding kalungkutan papunta sa makasariling euphoria sa isang segundo. Nakita ko ang future na ina-imagine niya. Si Amalia. Na-touch sa apo. Sa wakas ay aaprubahan ako bilang tagapagdala ng kanilang dugo. Si Lucas, ang perpektong anak, babalik sa pwesto niya. Ang mga magulang ko imbitado, siguro sa tamang lamesa na ngayon. Dahil ayos na ang lahat, namatay ang pagmamahal na naramdaman ko. Hindi man lang sumakit, nawala lang ito. Nag-iwan lang ng isang malamig at purong kalinawan. Lucas, mahina pero matatag kong sabi, pinutol ang excitement niya. Tumigil siya habang nakangiti. Ano? Hindi pwede. Nabasag ang ngiti niya. Anong ibig mong sabihin? Kaka-prove mo lang. Narinig mo ang salitang buntis? At ang una mong reaction ay hindi para tanungin kung kamusta ako o kamusta ang baby? Naisip mo kung paano nito aayusin ang buhay mo, kung paano nito pasasayahin ang nanay mo. Inaayos mo pa rin to para kay Amalia, hindi para sa atin. Dahil walang tayo, nandito ang anak ko, ako, at ikaw. Gumuho ang mukha niya. Hindi totoo yan. Masaya ako para sa baby. Sa baby natin. Siyempre naman, sagot ko habang umaatras ng isang hakbang. Pero conditional ang kaligayahan mo. Nakadepende sa pag-fit ng baby na to sa perfect narrative mo para maayos ulit ang lahat. Huminga ako ng malalim. Paano kung ayaw ko ng kasal? Paano kung ayaw kong lumapit ang nanay mo sa bata na to pagkatapos ng sinabi niya sa mga magulang ko? Paano kung gusto ko siyang palakihin gamit ang apelido ko? Sa bahay ko, kasama ng values ko. Huminto ako. Saan mapupunta ang saya mo nun? Nakatingin lang siya sa akin na naguguluhan. Pero, hindi ganun yon. Pamilya tayo. Kailangan ng bata ng ama. Kailangan ng bata ng ama na kayang ipagtanggol siya. Sagot ko. Isang ama na uunahin ang anak niya kaysa sa social calendar ng nanay niya. Isang ama na nakakaintindi na ang respeto ay hindi nabibili ng trust fund. Ibinibigay ito. Tinitigan ko siya. Bumigo ka sa akin sa pinakamasamang paraan. Bakit mo naisip na magiging iba kung may anak tayo? Magbabago ako. Giit niya ngayon. Desperado na. Nagbabago ako. Therapy. Gagawa ako ng higit pa. Lilipat ako ng bahay. Puputulin ko ang connection ko kay Mama, kung kailangan. Dahan-dahan akong umiling. Nagkaroon ka na ng chance na magbago nung tayong dalawa lang at mga magulang ko sa ballroom na yon. At pinili mo ang nanay mo. At pipiliin mo ulit siya. Pag naging mahirap na ang lahat, pag pinunanan niya ang pediatrician o eskwelahan, o kung paano ko damitan ang anak ko. Lagi mong pipiliin ang madaling daan, at ang daang yon ay direkta pabalik sa kanya. Nakita ko sa mukha niya na naiintindihan na niya talaga. Ang takot na i-realize na baka tama ako. Tapos ano? Ang bulong niya. Anong ibig sabihin nito? Itutuloy ko ang baby na to. Matatag kong sabi.
pero hindi mo siya gagamitin bilang reset button ng buhay mo. Magiging ama ka lang kung mapapatunayan mong kaya mong maging ama para sa sarili mo. Hindi para kay Amalia. Hindi para sa pamilya mo. Para sa'yo. Humakbang ako palapit sa pinto. At mag-uumpisa yon sa pagrespeto mo sa boundaries ko, sa mga desisyon ko, at sa pamilya ko. Mag-uumpisa. Yun sa pag-intindi na nawalan ka na ng karapatang magbigay ng opinyon sa katawan ko o sa buhay ko nung mismong oras na tinanong mo kung mahalaga ba talaga ang dignidad ng tatay ko. Nilagay ko ang kamay ko sa door handle. Bea, wait! Pakiusap niya. Tatay ako. May karapatan ako. Lumingon ako sa huling pagkakataon. May karapatan kang paghirapan ang pribilehiyong maging parte ng buhay ng batang ito, sagot ko. At mag-uumpisa ka ngayon, babalik ka sa kwartong yon, at tatanggapin mo ang lahat ng kondisyon ng abogado ko nang walang pagtatalo, walang kondisyon. Yun ang una mong test. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Hindi ako lumingon. Umupo ako sa tabi ni Sarah. Tuwid ang likod. Magkasalikop ang mga kamay sa lamesa. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Pero ang isip ko ay mas malinaw kaysa kailanman. Nang bumalik si Lucas, namumutla ang mukha niya. Pero matigas. Hindi niya ako tiningnan. Tiningnan niya ang abogado niya. I-draft niyo na ang agreement. Tinatanggap natin ang terms ni Miss Bonifacio. Lahat. Tapos, sa kanya ako tiningnan. Wala nang saya o pag-asa o kawalan ng pag-asa determinasyon na lang nabasag. Tumango siya ng bahagya. Natapos na ang labanan para sa nakaraan. Ako ang nanalo. Ang giyera para sa future ay nagsisimula pa lang. At alam ko ng buong puso na ipanalo ko na rin yon. Natutunan ko na ang mundo ay nahahati sa dalawang klase ng katahimikan. Ang mabigat at nakakasakal pagkatapos ng isang sakuna. At ang tensyonado at nanginginig na katahimikan ng battlefield bago ang unang putok. Pagkatapos ng mediation, pagkatapos pumayag ni Lucas sa lahat, nabuhay ako sa pangalawa, napirmahan ang kasunduan. Pumasok na ang tseke para sa mga gastos sa kasal, isang halagang nakakasikmura lang makita. Lumabas na ang joint statement. Sina Lucas de Villa at Bea Bonifacio ay nagdesisyong tapusin ang kanilang engagement ng mapayapa at mutual. Humihingi sila ng privacy sa mga oras na ito. Isang obra maestra ng mga hindi sinabi. Ang publiko na nakakonsume na ng article ay halos hindi nag-react, pero nawala ang legal threats. Sarado na ang chapter na yon, pero ilusyon lang ang katahimikan. Ang totoong giyera ay ngayon palang magsisimula. Ang unang galaw ay nanggaling kay Amalia. Nagbabalat kayo bilang white flag. Dumating ang isang sulat. Makapal, eleganteng papel, hindi galing sa abogado. Eksakto, pero malamig ang handwriting niya. Bea, na ipaalam na sa akin ni Lucas ang mga bagong pangyayari. Bagamat hindi ko sinasang-ayunan ang paraan kung paano inilabas ang impormasyong ito, ang pagdating ng isang bata ay nagbabago ng lahat. Handa kong isantabi ang mga pagkakaiba natin para sa kapakanan ng aking apo. Ang pamilya de Villa ay may maiaalok na stability, legacy, at walang katulad na resources. Dapat tayong mag-meet bilang adults para pag-usapan ang landas na mag-uuna sa kapakanan ng bata. Siguradong sasang-ayon ka na mas mainam ang buong pamilya kaysa isang mahaba at pangit na gulo. Pinayagan ko ang sarili kong mag-schedule ng consultation sa Familypedia natin, si Dr. Alistair Tuazon, na isa sa mga pinakamagaling sa bansa. Next month, pag-uusapan natin ang prenatal care at ang structure ng trust fund niya. Lubos na gumagalang, Doña Amalia de Villa. Binasa ko ang sulat kay Clarice sa telepono. Gumawa si Clarice ng tunog na parang pinaghalong tawa at dumi. Parang pusang sinusubukang iluwa ang hairball. Hindi ko sinasang-ayunan ang paraan kung paano inilabas ang impormasyon. Ginaya niya ang boses. Para bang nagpabuntis ka para inisin siya. At on top of that, nag-schedule na siya ng doktor para sa matris mo. Hindi, no. Ang kapal ng mukha, next level. Hindi man lang nagpanggap na nagsusorry. Sabi ko, may isang kamay sa umbok ng tiyan ko. 4 na buwan na ako. Nawala na ang pagkahilo, napalitan ng malinaw, at nakafocus na enerhiya. Pahigpit na ng pahigpit ang mga damit ko. Nag-umpisa na akong magsuot ng malalambot at eleganteng tunics mula sa likha. Ang line ni Anya, isang tahimik na statement na na-enjoy ko. Siyempre hindi siya nagsosorry, sabi ni Clarice. Nagpipivot siya. Hindi ka na ang hysterical ex-fiancé. Ikaw na ngayon ang incubator ng baby na magre-redeem sa kanya. Ang ticket niya pabalik sa society. Ang pagiging lola
ay mas magandang pakinggan kaysa snob na biyenan. Sinusubukan niyang bilhin ang entrance niya gamit ang trust funds at Elitepedia. Anong gagawin ko? Hayaan mong si Sarah ang mag-handle at umpisahan mong itayo ang fortress mo. Ang reply ni Sarah kay Amalia ay isang dry at matulis na legal letter. Point by point. Bilang ina ng batang isisilang, nasa akin ang sole legal at physical custody hanggang sa mga anak ako. At ako ang magiging pangunahing responsable pagkatapos, maliban kung may utos ang korte. Lahat ng medical decisions ay akin lamang. Ang anumang direktang kontak pa mula kay Amalia ay i-consider na harassment at idagdag sa record para sa possible restraining order. Para itong isang timba ng malamig na tubig, nakatarget ng perpekto. Ang sagot ni Amalia ay pakawalan muli ang mga abogado niya. Pero ngayon, nagbago ang strategy. Ang mga sulat mula sa law firm nila ay nag-focus sa akin. Kinu-question nila na may magalang pero makamandag na tono ang stability ko. Single mother, freelance consultant, parang isa lang itong hobby. Ipinaalala nila ang public spectacle nung kasal, ang article sa magazine, ang public collab ko sa likha. Humingi sila ng psychological evaluation bilang parte ng future custody agreement. Nagpe-prepare sila ng groundwork. Gusto nila akong ipinta bilang unstable, mapaghiganti, at walang kakayahang ibigay ang structured environment na nararapat sa isang tagapagmana ng De Villa. Matalino yon, malupit, at mas natakot ako kaysa sa anumang direktang insulto. Hahabulin nila ang primary custody, sabi ni Sarah sa meeting namin sa modernong office niya sa Makati. O at least 50,050 na sa totoong buhay ay magbibigay ng kontrol kay Amalia. Gagamitin nila ang trabaho mo, ang public exposure, at anumang emosyong makita nila para sabihing si Lucas at by extension ang pera at impluensya niya ang mas stable na environment. Huminto siya. Classic move yan sa mga high net worth conflicts. Ang pera ay hindi lang para sa bata, isa itong armas. Naramdaman ko ang pagkapanik, parang lasang bakal. Pinigilan ko. Napahawak ang mga kamay ko sa tiyan. Gumalaw ng marahan ang baby ko. Isang paalala. Hindi. Anong move natin? Ang move natin, sabi ni Clarice, ay gawin kang untouchable. Umabante siya. Kumikislap ang mga mata. Kailangan nating magpakita ng stability, support network, community, future. Narrative is everything. Hindi ka freelance. Isa kang successful fashion consultant at brand partner. Hindi ka naghahanap ng atensyon. Isa kang public voice tungkol sa family values at ethical consumption. Hindi ka unstable. Isa kang babaeng gumawa ng matapang na desisyon at ngayon ay bumubuo ng matibay na buhay para sa anak niya. Paano natin gagawin yon? Tanong ko. Gagawin nating ebidensya ang buhay mo, sagot niya. I-document lahat. Testimonies mula sa OB mo, statements mula kay Anya tungkol sa contract mo. Papakita natin ang bahay mo, environment mo, letters mula sa pamilya mo, sa friends mo. Magbibuild tayo ng bundok ng ebidensya. Hindi ka lang fit, ikaw ay exceptional. May nag-click sa isip ko. At gagamitin natin ang folder. Tiningnan ako ni Sarah at Clarice. Yung kay Tito Ricardo? Tanong ni Sarah. Tumango ako. Binuksan ko na rin ito sa wakas. Isang labirinto ito ng mga spreadsheets, emails, audits ng mga kumpanya ng De Villa Group. Hindi ko naintindihan ang lahat, pero may nakaintindi. Isang financial contact ni Sarah ang nag-summarize nito. Nawawalan ng pera ang De Villa Group. Marami sa mga division nito ay nabubuhay dahil sa creative accounting at sa mga loans na nakadepende sa kanilang social reputation, hindi sa totoong numbers nila. Isang public scandal tulad ng messy custody battle ay pwedeng magpabagsak sa lahat. Hindi natin yan gagamitin ng direkta. Babala ni Sarah. Extortion yan. Pero ipapaalam nating meron tayo niyan. Magpapahiwatig tayo. Ipapaalala nating ang legal discovery ay nagwo-work both ways. Na ang financial stability ay pwede ring i-question para mag-umpisa silang mag-alala, sabi ni Clarice. Pakiramdam ko marumi. Pero marumi rin namang i-question nila ang kakayahan ko bilang ina dahil lang sa ipinagtanggol ko ang pamilya ko. Gawin mo, sabi ko. Ang mga sumunod na linggo ay isang tahimik na buhawi. Ginawa kong formal ang role ko sa likha bilang creative consultant na may contract, stable income at maternity leave. Nagbigay ako ng interview sa isang business magazine tungkol sa pag-build ng brand na may values. Nagsalita ako tungkol sa integrity at authenticity.
mga subtle pero clear na messages para sa mga nakakaalam ng kwento. Nag-open ako ng private account sa social media, hindi public, isang record, pictures ng future nursery, bakante pa pero planado na, healthy meals, afternoons kasama ang parents ko sa Marikina. Ako na tahimik at matatag. Isa itong performance, pero isa rin itong buhay na gusto ko talaga. Si Lucas, ayon sa agreement, ay pwedeng makipag-communicate lang via approved messages, maikli, tense, at laging tungkol sa baby. Kamusta ka? May kailangan ka ba? Sumasagot ako ng maikli. Ayos lang. Wala. Thanks. Hindi niya binabanggit si Amalia, hindi nagsasalita ng pagbabalikan. Nirerespeto niya ang boundaries. Hindi ko alam kung dahil yun sa therapy o dahil sa banta ng legal team ko, pero nagbabago siya o sinusubukan. Sa wakas, dumating ang mandatory mediation para sa custody. Isa na namang malamig, walang emosyong kwarto sa Makati. Pwede mong hiwain ang tensyon. Nandoon si Amalia kasama ang bagong abogado niya, matalas na mukha, walang ngiti. Si Lucas sa tabi niya. Tense, putla, hindi makatingin sa akin. Kami ni Sarah sa tapat nila. Si Clarice nasa waiting room. Ang guardian ko. Nagsimula ang mediator na may standard phrases tungkol sa welfare ng bata. Tapos nagsalita ang abogado ni Amalia. Perpekto, magalang, pero nakakamatay. Ang priority namin ay stability at opportunities. Ang Mr. De Villa ay nakakapag-offer ng primary residence na may mas malaking space, security, at access sa high-level services sa isang magandang village. Mag-establish din siya ng immediate trust fund. We propose na ang bata ay mag-reside ng primary sa kanya, na may ample visits para kay Miss Bonifacio. Ample visits. Diretso ang tama. Gusto nila akong gawing bisita lang sa buhay ng sarili kong anak. Hindi man lang kumurap si Sarah. Si Miss Bonifacio ang ina. Siya ang may dala ng lahat ng prenatal care. At siya ang magiging primary caregiver. May stable home siya, matibay na family network, at growing career. Nagpo-propose kami ng primary custody para sa kanya, na may progressive supervised visits para kay Mr. De Villa, dahil sa documented history ng pagtatangka ng paternal grandmother na siraan ang kliyente ko at pamilya niya. Tumalas ang ngiti ng opposing lawyer. Ang kliyente ko, si Mrs. De Villa, ay deeply committed sa apo niya. Anumang misunderstanding nung past ay misunderstanding lamang. Patuloy ng abogado ni Amalia. Ang kliyente ko ay handang suportahan ang anak niya para magtayo ng isang unified at stable na environment. Nag-aalala lang kami na ang public activism ni Miss Bonifacio at ang unconventional career niya ay hindi makakapagbigay ng consistent routine na kailangan ng bata. Hindi nag-aksaya ng segundo si Sarah. Ang activism ng kliyente ko ay ang pag-defend sa pamilya niya sa isang public humiliation, sagot niya. Isang value na dapat i-respect ng anumang korte. At patungkol sa career niya, may binding contract siya bilang creative director sa likha na may full benefits at maternity leave. Mas stable pa ito sa maraming corporate jobs. Ini-slide niya ang kopya ng contract sa lamesa. Nagbasa ang mga mata ni Amalia sa document. Humigpit palalo ang mga labi niya. Nag-aalala rin kami. Patuloy ng abogado ni Amalia, parang hindi nagsalita si Sarah sa risk ng parental alienation. Nag-demonstrate na ng willingness si Miss Bonifacio na i-publicize ang mga private matters in a damaging way. Humihingi kami ng guarantees para dito. At baka pati na rin psychological evaluation para ma-determine ang fitness niya. At andoon na, ang pambubulig na unstable. Naramdaman kong umakyat ang nakakapasong galit ko, pero hindi ako gumalaw. Ang mga kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Sumipa ng malakas ang baby. Nandito ako. Umabante ng kaunti si Sarah. Ang kliyente ko ay walang problema na sumailalim sa kahit anong evaluation na iutos ng korte, assuming na dadaan din doon si Mr. De Villa, at magiging nararapat din ang isang full review ng lahat ng factors na bumubuo sa stable environment, kabilang ang financial at emotional stability ng paternal extended family. Tinitigan ng diretsyo ni Sarah ang kabilang abogado. Sa mga high conflict cases, kinokonsidera ng korte ang buong family system. Halimbawa, kung ang isang kapamilya ay may history ng pagkokontrol o nakakapagbitiw ng defamatory statements na naging source of conflict, factor yon. At of course, huminto siya ng saglit, ang financial health ng mga family entities na sumusuporta sa environment na yon ay highly relevant din. Ang discovery process,
ay pwedeng maging exhaustive. Bumagsak ang temperature sa kwarto. Hindi gumalaw si Amalia. Naintindihan niya ng buo. Naunang lumingon si Lucas. Una kay Sarah tapos sa nanay niya. Ang mukha niya ay purong horror. Naunang mag-react ang abogado ni Amalia. Mukhang pananakot yata yan. Observation lang yan, sagot ni Sarah nang malumanay. Nandito tayo para pag-usapan ang welfare ng bata. Gusto ng kliyente ko ng tahimik at pribadong buhay na base sa respeto at integrity. Hindi siya naghahanap ng gulo. Pero ipagtatanggol niya ang mga karapatan niya gamit ang lahat ng available tools. Malinaw ang mensahe at alam ito ng lahat. Sumingit ang mediator. Tingin ko, dapat tayong mag-focus sa immediate practical agreements. Ang kasunod na oras ay isang mahaba at mabigat na negotiation. Oras, araw, schedules, neutral meeting places, legal clauses. Halos hindi na nagsalita si Amalia. Ang mukha niya ay galit na kinikimkim. Pumayag si Lucas sa lahat. Nang tahimik, ang final agreement, primary custody para sa akin. Progressive visits para kay Lucas. Mag-uumpisa sa ilang oras, twice a week, supervised ng ako, o kahit sinong naka-agree. Lahat ng medical, educational, religious decisions ay nasa control ko with obligation na inform siya. Isa itong panalo sa papel, pero mapait ang lasa dahil pinaghirapan itong labanan. Habang nag-aayos kami ng mga papel, tumayo si Amalia at tiningnan ako. For 1 second, nahulog ang maskara. Hindi yon galit, respeto yon. Galit na galit at naguguluhang respeto. Sinubukan niyang bumili, mag-pressure, mag-manipulate, at ako, nakapag-build ng pader na hindi niya kayang akyatin. Hindi pa to tapos, mahinang sabi niya. Kailangan ng bata ang pamilya niya, ang tunay na pamilya niya. Tumayo ako, nakalagay ang kamay ko sa tiyan ko. Magkakaroon siya nun, sagot ko. Magkakaroon siya ng mga lolo't lola na mamahalin siya ng unconditional at isang ina na kayang sunugin ang mundo para protektahan siya sa mga taong nag-aakalang mas mataas sila. Tinitigan ko siya, hindi rin nagtaas ng boses. Maging sayo. Tumalikod ako at naglakad paalis. Sa hallway, sumalubong sa amin si Clarice. Well? Bulong niya. Nakuha natin ang gusto natin, sabi ko. Nanginginig ang mga binti ko, pero hindi ito peace. Isa tong truce. Nag-vibrate ang phone ko. Text galing kay Lucas. Hinintay ko munang makasakay sa kotse bago ko binasa. Narinig ko ang sinabi mo, yung tungkol sa pagsunog ng mundo. Naniniwala ako sa'yo. Sorry sa lahat. Irerespeto ko ang agreement. Gusto ko lang maging parte ng buhay ng anak ko hanggang sa pwede mo akong payagan. Binasa ko ng tahimik. Wala nang drama o manipulation, kundi isang defeat lang. Baka naman. Hindi ako nag-reply. Tumingin ako sa bintana ng kotse. Patuloy lang ang biyahe. Ang laban para sa custody ay naipanalo na, for now. Ang tunay na giyera ay ang pagprotekta sa anak ko mula sa mundong yon. Araw-araw, makalipas ang 8 buwan. Ang iyak na bumasag sa katahimikan ng 3:00 ng umaga sa kondo ko ay hindi anxiety kundi isang declaration. Gising na siya. Gumalaw ako sa dilim gamit ang expert clumsiness ng isang bagong ina. Binuhat ko siya. At naging bulong na lang ang iyak niya. Siena, 3.2 kilos ng purong intensity. Ngayon, isa ng maliit na mainit na presensya, may maitim na buhok, at mga matang sa ilalim ng dim light ay parang masyado ng maraming alam. Hi you! Bulong ko habang umuupo sa rocking chair malapit sa bintana. Ang tapang para sa isang napakaliit na bata. Desidido siyang naghanap ng dede, instinctive. Ito na ang mundo ko ngayon, nasusukat sa feeding, diapers, at tulog na putol-putol. Magulo, nakakapagod, pero mas maganda pa sa na-imagine ko. Ang giyera laban sa mga Devilla ay tapos na, at napalitan ng ibang giyera ang pagpapalaki ng isang anak. Nakakagulat man, isa itong ginhawa. Ang agreement ang naging mapa, at natuto kaming sundin yon. May visit si Lucas tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Laging on time. Ang katok niya sa pinto ay mahina, parang takot makaistorbo. Iniwan na niya ang social uniform niya. Simple na siyang manamit ngayon. Mukhang mas bata at mas ligaw. Ang unang mga visits ay nakakailang. Nakatayo lang siya habang nakatingin kay Sienna, parang tinitignan niya ang isang babasaging bagay. Pwede mo siyang buhatin, sabi ko. Baka magising ko siya. Gising na siya. Tapos na siyang dumedede. Gusto niya nakadantay sa balikat. Hawakan mo lang yung ulo.
Gumalaw siya na sobrang bagal, na parang sa isang pagkakamali, mababasag ang bata. Binuhat niya si Sienna. Ang mga kamay niya na noon ay sanay magturo ng may kayabangan sa ballroom ay naging sobrang ingat. Nakatayo siya ng tahimik, halos hindi humihinga. Nung dumantay ang maliit na ulo ni Sienna sa leeg niya, at sa unang pagkakataon, nagpakawala ng isang maliit at amoy gatas na buntong hininga sa balat niya. Nakita kong pumikit nang mariin si Lucas. Nanikip ang lalamunan niya. Hindi acting yon. Totoo yon. Nagtatanong siya. Maraming tanong. Paano ko malalaman kung tama ang temperature ng bote? Normal ba itong rashes na to? Anong ibig sabihin ng iyak na to? Nag-no-notes siya sa phone niya. Hindi siya nagbibigay ng advice. Hindi niya binabanggit ang nanay niya. Isa siyang estudyante. At ako, sa loob ng 3 oras kada linggo, ang naging guro niya. Isang Martes, habang awkwardly niyang pinapaburp si Sienna, nagsalita siya ng hindi tumitingin sa akin. Sabi ng therapist ko, kailangan ko na raw tumigil sa kakasorry sa'yo, na ang mas mahalaga ngayon ay ang mga actions. Nagtutupi ako noon ng maliliit na damit. Matalino ang therapist mo. Huminto siya. Pero, sorry, hindi as strategy. As a fact. Nandito na siya. Hinawakan niya ang dibdib niya the whole time. Ang ginawa ko, ang hinayaan kong mangyari. Sa wakas, tiningnan niya ako. Tulog na si Sienna sa balikat niya. Binigay mo to sa akin, at muntik ko nang mawala. Bakit? Dahil sa isang tamang tablecloth. Ang lumang galit ay hindi na bumalik. Naging uling na lang ito, init na lang sa halip na apoy. Hindi mo to nawala, Lucas, sabi ko. Nandito ka sa sala ko, na may suka ng baby sa suot mong mamahaling sweater. Ito yon. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi to ang na-imagine ko. Anong na-imagine mo? Tumingin siya sa bintana. Isang perfect na kwarto sa kondo sa Forbes Park. Isang yaya. Si Mama ino-organize ang binyag sa isang malaking simbahan. Ikaw na perpekto. Lahat the perfect production. Tiningnan niya ulit ako. Ang gulo-gulo ng bun ko. Ang suot kong likha leggings. Ito ang mas maganda. Totoo to. Totoo siya. Sinabi niya yon with total reverence para kay Sienna. Sa mga ganong moment, nakikita ko ang lalaking pwedeng mangyari sa kanya kung maihihiwalay niya ang sarili niya sa pagkataong pinalaki para sa kanya. Hindi naging dahilan para mahalin ko siya, pero hinayaan ko na magkaroon kami ng isang functional na samahan, civil. Sapat na yon. Si Amalia naman, sa kabilang banda, ay walang part dito. Ayon sa agreement, ang grandparents' visit ay kailangan ng consent ko o ng court order. Hindi ako nagbigay ng consent. Sumubok pa rin siya. Mamahaling gifts, walang kwenta, isang French baptismal gown na fit sa royalty, isang silver rattle mula sa Tiffany's, isang antique na teddy bear. Inimpake ko lahat. Binalik ko na may printed note. Mangyari po na i-course through kay Lucas ang mga regalo tuwing may scheduled visit siya for approval. Alam kong ikakagalit niya yon. Alam ko rin kung sino ang magbabayad ng price. Kinonfirm yun ni Lucas isang hapon. Mukha siyang mas pagod kaysa sa dati. Nakatulog si Sienna sa isang baby wrap na nasa dibdib niya. Gusto niya makita ang baby. Mahinang sabi niya. Hindi niya matake. Feeling niya, pinarurusahan mo siya. Pinoprotektahan ko si Sienna. Sagot ko. Mula sa conditional love, mula sa panghuhusga, mula sa posibleng makarinig siya na prom-D o kung ano pa sa pamilya niya. Bumuntong hininga siya. Ipinatong ang baba niya sa ibabaw ng ulo ng bata. Alam kong tama ka. Nakaka-drain lang lagi. Kailangan mo ring mag-set ng boundaries. Tinitigan ko siya. Mama, hindi ko pag-uusapan si Bea. Hindi ko idedebate ang schedule ni Sienna. Sinusunod ko ang pinag-usapan. Sabihin mo lang, mas magiging madali yan. Tumawa siya ng walang humor. Pinapasimple mo lang eh. Simple naman kasi. Hindi lang madali. Nagsimula ng maayos ang buhay ko. Mabagal pero steady. Lumaki ang collaboration namin ng likha. Nag-launch kami ni Anya ng collection. Comfortable, elegant na damit na nakadesign para sa new moms. Sustainable fabrics, functional designs. Subtle ang message, strength, transition. Pero nagets ng mga tao. Naging stable ang income ko kaysa noon. May health insurance ako, structure, control, at naging kami ni Ian. Nakilala ko siya sa isang talk about ethical supply chains
na pinilit na puntahan sa akin ni Clarice. Magiging interesting. Baka may cute na prof. Tama siya. Si Ian ang cute na prof, isang environmental economist mula sa Ateneo. Matangkad, payat, may manipis na salamin, at isang ngiting nahuhuling lumabas pero nagpapaliwanag sa lahat. Nagtanong siya ng brilliant na tanong tungkol sa greenwashing sa fashion industry. Sinagot ko siya ng diretso. Matalino siya, nakakatawa, at may tahimik na kumpiyansa na hindi galing sa pera o apelyido. Lumaki siya sa Quezon City, anak ng isang teacher at isang nurse. Pinag-aral niya ang sarili niya bilang working student. Ang mundo ng mga investment funds at social status ay hindi nakaka-intimidate sa kanya. Para sa kanya, isa itong kalokohan. Nakakamangha, sabi niya sa una naming date habang naglalakad kami sa UP campus at tulog si Sienna sa stroller sa pagitan namin. Isang perpektong study ng status anxiety at diminishing returns. Tumawa siya, pero nakakapagod ang ibuhos ang lahat ng enerhiya sa kung saan uupo ang mga tao kaysa sa kung sino ba talaga sila. Muntik na akong umiyak sa ginhawa. Dahan-dahan lang kami. Sobrang dahan-dahan. Na-meet niya ang parents ko sa isang visit sa Marikina. Nakita kong nakipag-usap ang tatay ko sa kanya tungkol sa PBA at nag-alala ang nanay ko kung kumain na ba siya ng sapat. Natural. Madali. Isang bagay na hindi kailanman nangyari kay Lucas. Rinespeto ni Ian ang lahat. Ang sitwasyon kay Lucas, ang custody. Nagtatanong siya nang hindi nang hihimasok. No drama. Isang gabi, makalipas ang ilang buwan, habang naghuhugas kami ng pinggan sa kondo at tulog si Sienna, sabi niya, "Alam kong may kwento ka. Hindi ko kailangan ang bawat detalye. Nakita ko na kung paano ka bilang nanay, kung ano yung binuo mo from zero. Yun lang ang kailangan kong malaman. Tahimik, simple, totoo. Kabaliktaran sa mga grand promises. Nakaramdam ako na nakikita niya ako. At nakakakilala. Nalaman din ni Lucas ang tungkol kay Ian. Sinabi ko sa kanya, dahil out of respect. Nanigas ang ekspresyon niya. Pero ang tinanong niya lang ay, mabait ba siya sa'yo? Oo. Tumango siya. Deserve ni Sienna na makitang trinato ng maayos ang nanay niya. Nahirapan siyang sabihin yon, pero nasabi niya, na-maintain ang balanse hanggang sa binyag ni Sienna. Ginanap ito sa simbahan ng parents ko sa Marikina. Simple lang, mainit. Pagkatapos nun, lunch sa isang function room. Pamilya ko, friends, si Clarice, at dumating mag-isa si Lucas. Nagdala siya ng maliit na silver cup. Hawak niya ito habang suot ng bata ang puting damit. Proud, serious. Nagka-fit siya sa paningin ng mga tao. Hinatak siya ng tito ko sa usapang basketball. For a few hours, normal ang lahat. After lunch, nung nagsimula ng mag-uwian ang mga tao, dinala niya ako sa gilid. May ibibigay ako kay Sienna. Inabot niya ang isang brown envelope. Magaan lang. Binuksan ko. Documents. Isang irrevocable trust fund na nakapangalan kay Sienna Amaya Bonifacio. Si Lucas ang nag-sponsor. Under sa pangalan ng independent firm. Hindi mula sa Amalia o sa De Villa Group o lawyers nila. Ang amount ay malaki, pero hindi eksag. Napag-isipan. Sa akin yan, sabi niya. Hindi sa pamilya. Galing sa portfolio na mina-manage ko. Wala diyang access ang nanay ko. Ikaw ang in charge, kasama ng isang professional. Para sa edukasyon niya, bahay niya, kung ano mang kailangan niya, kung kailan niya kailangan. Tiningnan niya ako. Ito lang ang kaisa-isang malinis na bagay na kaya kong ibigay sa kanya. Nagaling lang sa tatay niya. Tiningnan ko ang papel tapos tiningnan ko siya. Hindi ito armas o suhol. Desisyon to. Lucas, hindi to. Apology, pinutol niya ako. Isa tong basehan na hindi ko na-build with you. Binibuild ko para sa kanya. Inextend niya ang kamay niya. Tapos binawi. Salamat sa pagpayag na pumunta ako ngayon. Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang phone ko. Tumatawag si Tito Ricardo. Kumunot ang noo ko. Sinagot ko, "Hindi magandang timing, Tito. Ito na." Pagod ang boses niya, pero halatang satisfy. Lalabas bukas ang article sa Inquirer at Business World. Ang De Villa Group ay nasa official restructuring phase na. Tinanggal na ng board si Amalia sa lahat ng operasyon. Mas malala pa ang figures kaysa sa akala natin. Naniningil na ang mga bangko. Nababasag na ang facade, Bea. Sa sobrang public na paraan. Pinoproseso ko ang impormasyon habang nakatingin kay Lucas na nakikipag-usap sa tatay ko,
Walang kamalay-malay sa lindol na parating. Alam ni Lucas to, no? At hindi siya maapektuhan directly. Ang assets niya ay hiwalay at matibay. Pero ang social capital, ang impluwensya ni Amalia, ay mawawala na. Naisip ko lang na gusto mong malaman. Wala nang ngipin ang dragon. At least sa pera. Nagpasalamat ako at ibinaba. Tumingin si Lucas sa akin na nagtatanong ang mga mata. Umiling ako ng bahagya. Hindi muna ngayon. Ang epekto nito ay mabilis. Brutal. Ang article kinabukasan sa Inquirer at Business World ay cold, precise, at nakakapanira. Taon-taon na bad management, maling negosyo sa lumang industriya, at ginamit bilang guarantee ang pagiging high society. Ang apelyidong De Villa ay hindi na nakakadikit ng ganda. Ngayon, ang ibig sabihin na nito ay elegant decay. Nawala si Amalia sa magazines, sa events. Sabi nila nasa farmhouse na lang daw ito sa Tagaytay nagtatago. After 1 week, nakita ko siya. Naglalakad ako kasama ang stroller ni Sienna sa Legazpi Active Park. Mag-isa siya sa bench. Naka-trench coat na simple. Mas maliit tignan, mas matanda. Nakatingin sa wala. Lumingon siya. Nag-cross ang mga mata namin. Walang galit, kundi pagod lang. Kahit na alam kong hindi dapat, lumapit ako. Gising si Sienna na kinakagat ang tenga ng isang giraffe toy niya. Napababa ang mata ni Amalia sa stroller at nung mga moment na yon, nakita ko ang totoong feeling niya. Hunger. Nawala din yun agad. Bumalik yung pagka-cold. Nandito ka ba para i-enjoy to? Sabi niya nang walang talim. Hindi, sabi ko. Ikaw ang nanalo. Parang nagsasabi siya ng history na fact. Kinuha mo ang anak ko, nakuha mo ang apo ko, at sinira mo ang kaisa-isang pinaghirapan kong i-build sa buhay ko. Tiningnan ko siya ng kalmado. Hindi ko sinira ang negosyo niyo, Amalia. Yung bad management ang nagsira nun. At hindi ko kinuha si Lucas. Tinulak mo siya. At si Sienna ay hindi tropeyo. Isa siyang tao. Tao ko. Nanginig siya nang marinig niya ang pangalan ni Sienna. Ihihiwalay mo na siya sa akin for good, no? Tiningnan ko ang anak ko, na masayang ngumungguya. Ilalayo ko siya sa kahit sinong nag-iisip sa kanya bilang means to an end, na ang pagmamahal ay nakukuha dahil sa apelido o tamang lamesa. Kapag nakita mo na siya lang, kapag kaya mo na siyang tignan as Sienna lang, isang bata na deserve ang love na walang kondisyon, tapos mag-usap tayo. Pero kailangan mong gustuhing makita siya ng ganun. At hindi ko alam kung alam mo ba kung paano yon. Tiningnan niya ako, at for the first time hindi na monster ang nakita ko, kundi isang babae na nakakulong sa pader na ginawa niya para isipin na mataas siya. Hindi siya sumagot, tumingin lang ulit siya sa park. Uumpisahan ko na sanang umalis. Masaya ba siya? Ang tanong niya ay sobrang hina, halos hindi ko na marinig. Tumigil ako. Siya ang pinakamasayang tao na kilala ko. Tumango si Amalia, isang dry na galaw. Hindi na niya ako tinignan ulit. Umuwi na ako. Ang araw noon ay gumuguhit ng anino sa sidewalk. Ang giyera ay tapos na. Wala namang sumabog. Ang naramdaman ko hindi ang manalo, kundi peace. Isang halo-halong feeling na malaya at nakakahilo. Isang taon matapos, ang email na yon dumating ng Martes ng umaga. Sinusubukan ko pakainin si Sienna ng scrambled egg habang tinitignan ang tablet ko for new collection sa likha. Si Sienna ngayon ay isang maliit na bata na may matapang na character. Mata ng tatay niya at pagiging stubborn ko. Hinampas ang tray chair. Tumilapon ang mga egg. No. Paborito niyang salita. Yes. Sumalo ako ng isang piraso. Masarap to. Tingnan mo oh. Oh. Ana pag-arte ng pagkain. Tinignan niya akong masama. Nag-vibrate ang phone ko. Isang email. Invitation for speaking engagement. Women Leaders Summit. BGC. Isa yon sa mga pinaka-important events. Gusto nila na si Bea Bonifacio, founder ng Bonifacio Creative Consulting at brand partner ng Likha, ang magbigay ng keynote address. Title, Resilience at Reinvention. Tumawa ako, unbelievable. Ilang taon lang na-abandon ako, na nagplan ng kasal. Ngayon ito na. Naalala ko boses ni Clarice. Gamitin ang kwento. Binasa ko ang email kay Sienna. Anong masasabi mo? Pagsasabihan ko ang isang room full of people kung paano i-order ang buhay nila, pinalo niya yung cup niya. No, noted. Sabi ko nakangiti, pero nagtatype. Salamat po sa imbitasyon, nakaka-honor pong magsalita. May rhythm ang buhay ko, demanding pero solid. Ang business ko ay totoo na.
My client, reputation, ang collab ng likha, at ako ay success na mag-expand na. Puno ng laruan, libro, ang kondo ko, the life, hindi perfect pero home, at may iyan. Ang relationship ko ay madali, natural. Nag-i-stay siya palagi sa gabi. Ang economics books niya halo-halo sa parenting books ko. Magaling si Ian kay Sienna. Patient, nakakatawa. Hindi niya tinatry maging tatay. Si Ian is always present. Natutuwang panoorin ko sila kapag nag-aasaran at humahalakhak. Anong sasabihin mo? Tanong niya habang hinuhugasan ko ang plato. Hindi ko alam. Ang cliche ng rising from ashes. Hindi cliche kapag totoo, sagot niya. At napaka-toxic kaya ng mga ashes mo. Ngumiti ako. Ayokong pakinggang revenge or pity yon. Eh di wag, sabi niya. Sabihin mong it's about courage, borders, boundaries. Sabihin mong ang pamilya is something you build, hindi na i-inherit. Tiningnan ko siya. Ang taong to naisip at naget lahat ng hindi naranasan. Kailan ka pa naging ganyan katalino? Naread ko sa isang economics paper. Sunk costs bias, tawa niya tapos sineryoso. You're speaking because you did what people fear the most. You walked out of a golden cage dahil alam mong deserve mo ng open skies. Yun ang storya mo. Nasa buhay namin si Lucas. Pero iba, malayo. Ang visits niya twice a month na sa weekend. Sumusundo on time. Pinapasyal sa museo. Sa kondo niya na simpleng-simple na ngayon. Nagsesend siya pics, nagbabasa at natutulog sila na punong-puno ng buhangin. Praktikal ang communication. Minsan the day after nung nag-send siya na, "Today," sabi niya, "Papa." Hindi lang baby talk. "Talaga, Papa," sabi niya. Itinapoint niya daw ang kamay sa kanya and sinabi niya, "Papa." Napatitig ako. I know hindi ko deserve to, pero thank you dahil inalaw mo ko ma-experience to. Napatitig ako. No jealousy, kundi recognition na merong bond na parallel na namuo outside of mine. Deserve mo na nandyan ka. Yun lang naman talaga ang kailangan mong gawin, Lucas. Text ko. Si Amalia, naging shadow na nag-fade na. Brutal ang nangyari sa De Villa Group, public. Ang social capital nila gone na talaga. Umalis na din si Tito Ricardo, na ngayon sa Siquijor nakatira nag-open ng gallery. Nagsisend si Tito ng mga ceramics beautiful. Si Amalia, well, galing na lang kay Clarice. Nasa Tagaytay. Na-try nag-send the excessive dolls and ponies. Nireject ko. Si Lucas na rin mismong re-return sa kanya. I understand. Ang huling sinabi sa akin ni Lucas doon, hindi ko na alam kung inintindi. Pero nawalan na ng tooth ang dragon and nakalimutan na kung paano sumunog. Dumating ang linggo ng summit. Mainit sa BGC. Ready ang speech ko. Naka-memorize, walang teleprompter. That morning as I got Sienna ready gamit ng likha jumpsuit, matapang katulad ko nag-ring phone. Unknown, pero Cavite, Tagaytay area code. Nalam ko agad kung sino. Sumagot ako. "Hello, Bea." Boses ni Amalia. Payat, pagod na boses. "Nabasa ko raw magsasalita ka ngayon sa BGC. Paano mo nalaman?" "Nasa press release." Nakakabasa pa rin ako. I see. Walang boses for a while, naririnig ko hinga niya. Hindi ko igigilty time mo. Hirap na words para sa kanya by the sound of it. Gusto lang kitang batiin. Bakit niya tinawag to? Hindi dahil sa akin, kundi maalala niya pa and mag-exist o manghingi balita kay Sienna. Thank you. Sabi nga pala ni Lucas madaldal si Sienna. Pinakita niya sa King Pic nag-park sila may smile. Sagot ko without opening to her side door. Hindi ko narinig answer. And nag-continue. "Ikaw ang nanalo," she said sa huli. Wala nang pait. Pagod na lang talaga. Nasa sayo ang lahat. Anak ko sa mahalagang paraan. Apo ko. At yung pagiging respetado sa mundong pilit kong pronotect sa kanya. At ako may blankong bahay tapos sa bankruptcy pamilya ko. Tiningnan ko si Sienna na sinusuot ang medyas. Hindi ko sayo pinanalo to, Amalia. Wala na ako sa laro mo, bumuo ako ng saken kasama ng rules ko. Hindi yung reward is asawa ko or upuan. Reward ko ang pagmamahal. Wala kang ang malulu sa larong wala ka. Isang deep breath narinig ko sa call. Siguro nga. Ako lang ang matagal naglaro the long whole time na to. Call cuts off. Tumitig na lang ako. Walang victory. Love na lang kay Sienna na isinusuot ang paboritong medyas. Tanghali na sa conference. Backstage, Clarice inaayos hair ko.
Ready. Mukha kang powerful na, kaya mag-close ng ₱1,000,000 deal at after mag-train ng baby football mom. Feeling ko masusuka ako. Sabi ko. Perfect! Meaning, you care. Squeeze mo sa shoulders, you're the architect of the place, and ready the blueprint. Pumunta na ako sa stage. Ilaw blinded 2,000 people. First row. Parents ko. Umiiyak nanay ko. Ian and Sienna. Nagwa-wave sabi niya mama. May tumawa sa crowd. And sa likod, si Lucas nakatingin. I started. Nung isang taon nagplan ako the biggest party speech for a lifetime. But that was for the end. Today I will talk to you guys about the new starts. Hindi ko name drop ng kahit ano kundi values, acceptance at tolerate society levels. Nagpoint ako sa kanila, yung electrician ang nanay and tatay ko, which the absolute language of an amazing pure blood na unconditional love is worth far away the wealth. The moment is, this is an actual transaction of life and not true love, which is I am not for sale. Sabi ko on stage na, paano ka ma-fall on peace out to reinventing your own truth? You do not become a totally different brand. You become what you already meant to be prior bago pa nila idikta yan. Ang nanay at tatay ko the true meaning value is in their hands. Huminga ako and tiningnan ko si Clarice, Ian at Sienna. Tsaka nanay at papa ko lahat nakatignin lang the tears flowing naturally at lahat. Minsan you need to lose a diamond so you can learn on finding strength in yourself and knowing that you can build the home yourself. I build ang totoo niyong buhay. Hindi nakapaloob on the social perfect image magazine na para mapa-upload lang ng ladies. Let's choose the true peace. Standing ovations instantly happened to them as energy. Mama umiiyak and Ian held out on hugging tightly kay Sienna copying all. As I stepped down on stage. Everybody, congratulations are blurred na. And finally, sa dulo si Lucas, waiting peacefully. Ang galing mo. Sabi niya as the group dispersed. Ikaw, you are really amazing. Salamat sa pagpunta ah. Hindi ko i-skip to. As he holds on pocket. Baka aalis ako. I will move out. Tiningnan ko sa ICE Singapore, sa friend ko don startup tech niya. I know what that means. Getting rid of the past history here completely. Nakipag-usap na ako the legalities I'll visit one day for a month, and I will not destroy or affect anything about her routines. Matibay decision too on choosing his life than escaping it. Ang ganda niyan. Truly, kailangan ko for her that, pag natignan ako malaki siya makita niyan what I build, not what I have to destroy or inherited, poorly handled. He's a good person already slowly getting out in him. Magiging proud siya sa'yo. For real? Ian, I answered. Bantayan kayo. And lumingon na si Ian papunta sa amin dala ni Sienna, and then Lucas pointed out a brief respectable nod kay Ian, and he nods him equally properly. Tumingin kay Sienna. Bye, mahal ko. Hinalikan the hands as playfully hindi totally as he moved away inside the disappearing crowd. Okay? Tanong sa akin ni Ian as he warmly supports his arm holding firm and secure in my waists on the left. Yes. Yeah. Sabi ko tinititigan nung palayunan ng completely wala ng figure doon na wala. We ate in a noisy restaurant. Kinaiyan kaming parents the pizzas, foods. Nakatulog in corner with jacket Sienna. All so totally perfectly messy. Later at our living area home gabi na city lights shining down. Na-build mo. Sabi quietly ni Ian while sitting next to me couch na peaceful vibe sa sala area. Looking back, drawing walls. Likha brand. Baby teeth's photos with parents. At Ian next lang on side ko. And knowing that we don't erase all in the past that served in Brick's foundation. Lucas still in another string connected securely okay and well as well. Si Amalia inside her own alone silence bahay. Tagaytay for history away at its shadow fade away in time completely. And in future is totally big, bright, massive, free, clear blue skies that I really want to create as well. What can I finally build onto those big open skylines? Wala na the left to abandon bridge or table. Ngayon si Bea na mismo. Ako, the architect. And blueprint, sa wakas is truly mine already.